Kabanata 281. Calling her sis. Sa loob ng cabin ni Nicole. Ang silid ay walang batik, komportable, at marangya. Pagmulat pa lang ni Nicole ng mga mata, narinig niya ang hysterically excited na sigaw ni Kai. Gising na si Nicole. Pakiramdam ni Nicole ay mababasag na ang eardrums niya, pero at the same time, napamahal ito sa kanyang puso. Ang sikat ng araw ay sumikat sa bintana at tumilapon sa sahig. Ang mga patak ng tubig ay marahang tinapik ang bintana ng cabin mula sa mga alon na humahampas sa paligid ng barko. Sa di kalayuan, malalambot na ulap ang maaraw na bughaw na kalangitan. Ito ay lampas sa kagandahan. Dahan-daang ginalaw ni Nicole ang kanyang mga kamay, na parang clumsy at mabigat dahil nakabalot ito ng gauze. Umupo si Kay sa tabi ng kama niya. Namumula ang kanyang mga mata. Lil-En, simula nang bumagsak ang eroplano mo, matagal na kitang hinahanap sa dagat. I'm finally able to bring you now. I promise to buy you whatever you want. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Ito ay parang isang hindi makatutuhanang magandang panaginip, ngunit ang malakas na amoy ng disinfectant ay pumuno sa kanyang ilong at ibinalik siya sa realidad. Buhay ako. Nakaligtas ako. Nakita niya ang gulo-gulo ng buhok ni Kai, at ang nakamamatay na gwapong mukha na iyon ngayon ay mukhang magulo at haggard. Then, I got to think about it. Ngumisi si Nicole. Hindi naging malambot si Nicole sa paggamit ng pera ng kanyang kapatid. Walang tigil na tumango si Kai. Biglang nagtulak sa pinto. Nicole. Maingat ang boses ni Eric. Nang marinig ang pamilyar na boses, bahagyang natigilan si Nicole. Tumingin siya sa gilid at nakita niyang si Eric Ferguson talaga iyon. Naalala niyang nakita niya itong naglalakad patungo sa kanya mula sa helicopter noong nasa isla siya. Akala ni Nicole na panaginip lang iyon, pero totoo pala. Nakapagtataka na maaagaw siya nito sa ulan ng bala. Nakita ni Nicole ang malalim na emosyon na bumalot sa kanyang mga mata. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang mga mata at binigyan siya ng isang magalang at hiwalay na ngiti. Mr. Ferguson, dapat akong magpasalamat sa iyo para sa oras na ito. Mabangis na nanigas ang katawan ni Eric, na para bang sinaksak siya ng mga salita nito sa pinakamahinang bahagi ng puso niya. Namutla ang kulay ng labi niya. Para sa kanya, isa lang siyang outsider. I'm glad na okay ka na. Isang kadiliman ang bumungad sa kanyang mga mata. Ganun pa man, humakbang pa rin siya at tinulungang hilahin ang kanyang kubrekama pataas sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Do you feel uncomfortable anywhere? Are you hungry? Naninigas ang ngiti ni Nicole at natigilan. I'm fine. Salamat sa pag-aalala mo. Napatingin siya kay Kai. Kay, pwede mo ba akong bigyan ng isang basong tubig? Agad namang tumalikod si Kai at kumuha ng isang basong tubig. Nang iabot niya iyon kay Nicole ay sinulyapan pa niya si Eric na may pagtataka. Akmang kukunin na ni Nicole ang baso kay Kai nang pisilin ni Eric ang kanyang pulso. Sandali lang. Lumingon siya sa gilid at kumuha ng straw na matagal na niyang inihanda sa side table, saka idinikit sa baso. Sa ganitong paraan, mahahati ang balat sa sugat mo. Ngumiti ng malumanay si Eric at inabot ang tubig kay Nicole. Inumin mo. Si Kai, na nakaupo sa gilid, ay inilibot ang kanyang mga mata sa pagkagalit. Anong maganda sa dagwang straw? Napansin ito ni Nicole na medyo kakaiba, ngunit ayaw niyang gumawa ng gulo. Pagkatapos niyang inumin ang tubig sa baso, sobrang sariwa ang pakiramdam niya. Noong nasa isla si Nicole, ang tubig na nainom niya ay sinala mula sa tubig dagat. Hindi ito masyadong dalisay at may maalat na lasa. Huminga siya ng malalim para matikman ang matamis na mineral water na namis niya. Bago pa niya maiabot ang walang laman na tasa sa isang tao ay inalis na ito ni Eric sa kamay niya. Nandito na ang doktor. May mga yabag sa labas, na nagpapahiwatig na mas maraming tao. Sis, nabalitaan namin nagising ka na kaya pumunta kami para makita ka. Sis, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Sis, ang lakas ng loob mo. Walang maniniwala na nakatakas ka sa grupo ng mga pirata na iyon at naglakas loob pang barilin sila pabalik. Ikaw ang una. Huwag mong istorbohin ang pahinga niya. Alis na tayo. Maraming lalaki ang nagkukumpulan sa pintuan ng cabin. Bawat isa sa kanila ay napakatangkad. Bagamat sila ay nagtatawanan at nagloliko, mayroon pa rin silang matigas na ugali na karaniwan sa isang mahusay na sinanay na sundalo.
Kung hindi nagkakamali si Nicole, ito ang mga sundalo mula sa mga helicopter na iyon sa isla. Bakit ako tinatawag ng mga taong ito na, sis, bagaman? Kabanata 282. Dahil sabi niya ikaw ang buhay niya. Medyo naguluhan si Nicole sa titulong iyon. Hinawakan ni Eric ang ilong niya, tumayo, at medyo nalungkot nang sumulyap siya sa mukha ni Nicole. Gayunpaman, sa sandaling lumingon si Eric, tumingin siya sa grupo ng mga sundalo sa likod niya na may malungkot na mukha at sinabing, manahimik kayo. Natahimik ang lahat dahil sa takot sa malakas na aura ni Eric. Gayunpaman, iniunat pa rin nila ang kanilang mga leeg upang tingnan si Nicole at tumangging umalis. Ngumisi si Nicole at tumingin sa direksyon ng pinto. Malumanay at malambot ang boses niya. Hi guys, salamat sa pagtataya ng buhay para iligtas ako. Siya ay hindi kapani-paniwalang nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanila, baka matagal nang namatay si Nicole sa islang iyon. You're welcome, sis. We're fellow Midianians, and we are really proud of what you've done. Bukod kay Ferg, ikaw lang ang nag-iisa sa mundong ito na naglakas loob na pumutok ng baril sa piratang captain na si David. Oo. Tamang-tama kayo ni Ferg. Walang magawang naglakad ang matangkad na lalaking nakasuot ng puting Amerikana na nakatayo sa harapan. Magsasagawa ako ng follow-up check. Will you guys keep it down? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Dr. Jackson kay Eric at sinabing, dalhin mo itong grupo sa labas. Medyo nag-aalangan ang madilim na tingin ni Eric. Sumulyap siya kay Nicole, saka lumabas. Ikaw din. Napatingin ang doktor kay Kai. Agad namang nalungkot ang mukha ni Kai na kanina pa masungit. Pagkatapos ay nag-aatubili siyang lumabas ng silid. Sa tuwing lalapit si Kai para alagaan si Nicole, siya ay iimbitahan ng grupo ni Eric ng mga kaibigang sundalo na tinutulungan lang si Eric na magkaroon ng ilang oras kasama si Nicole. Sobrang sama ng loob ni Kai at hindi niya akalain na ganito pa rin pala ang pakikitungo niya kahit gising na si Nicole. Sa wakas tumahimik ang kwarto. Ngumiti si Nicole at tumingin sa doktor. Salamat, doktor. Paumanhin sa abala. Nagtaas ng kilay ang doktor at umiling. Hindi ka katulad ng sinasabi ng alamat. Habang nagsasalita siya, kumuha si Jackson ng isang serye ng mga instrumento upang subukan ang kanyang tibok ng puso at mga sugat. Anong alamat? Tanong ni Nicole. Well, sa nakita namin sa news, ang heiress ng Stanton Corporation ay layaw, mayabang, at may ugali. Minsan nga sinabi ni Eric na ikaw ay medyo matigas ang ulo at pabago-bagong ugali. Diretsahan talaga ang doktor na ito. Medyo natigilan si Nicole. Kung masasabi man ito ni Eric sa kanya, ibig sabihin ay nagkaroon sila ng malapit na relasyon. Ayaw na niyang ituloy ang talakayang ito at binago niya ang paksa. Doktor, kumusta na po si Nathaniel, yung lalaking kasama kong umalis? Huminto sandali ang doktor. He's fine. He can eat and sleep just fine. He finally knows his place after getting beat up by Eric. Natigilan si Nicole. Bakit siya binugbog ni Eric? Hindi mo alam na pamangkin siya ni Eric. Hindi nagustuhan ng pamilya Ferguson na siya ay isang explorer at pinutol ang kanyang allowance dahil dito, ngunit kahit papaano ay natagpuan niya ang mga mapagkukunan ng mag-isa at tumakbo sa isla na iyon mag-isa. Ang pamilya Ferguson, hindi man lang alam kung saan siya nagpunta, at 3 buwan na siyang naiulat na nawawala. Natigilan si Nicole. Biglang nag-flashback ang isip niya sa semi-conscious state niya nang sumigaw si Nathaniel ng, Tito Eric. Ibig sabihin, pamangkin talaga ni Eric si Nathaniel na nakilala niya nang hindi sinasadya. Napakaliit ng mundo. May naisip si Nicole at nagtanong, ang mga taong iyon ba ay mga naunang sundalo? May nasawi ba noong lumaban sila sa mga pirata? Kung mayroon man, siya ay makaramdam ng labis na pagkakasala. Iniyuko ng doktor ang kanyang ulo upang ayusin ang kanyang sugat at binigyan siya ng isa pang iniksyon. Natawa siya nang marinig ito. No casualties on our side, but the pirates did have some. Ikaw din ang nagdulot sa kanila. Iyong mga tao dyan, pati ako, ay mga kaibigan ni Eric na army from the same brigade noon. Ang dagat na nakapalibot sa isla na narating mo ay nasa teritoryo ng pirata,
kaya hindi na lang kami nadala ng mga gobyerno sa oras na ito dahil nagpunta siya sa aming admiral sa pagkakataong ito, hindi kami tumutulong bilang opisyal na sundalo, ngunit sa aming sariling kasunduan upang hindi ito magdulot ng anumang salungatan sa politika. Medyo bumigat ang dibdib ni Nicole na parang nataman ng martilyo. Ang mga salita ng doktor ay nagparamdam sa kanya na higit pa sa dati ang utang niya kay Eric. Thank you guys. Kung hindi pa kayo nakapunta baka hindi na ako nakaligtas. Umiling ang doktor at binigyan siya ng makahulugang tingin. Kung gusto mong magpasalamat sa isang tao, dapat magpasalamat ka sa kanya. Alam naman natin na hiwalay na kayong dalawa, pero lahat ng tao ay willing pa rin sumama sa kanya dahil sabi niya ikaw ang buhay niya. Hindi sila pwedeng tumabi at manood kay Eric na mawawalan ng buhay. Kabanata 283. Hindi nasira ang ating pamilya, di ba? Bahagyang natigilan si Nicole. Bumilis ang tibok ng puso niya at biglang nanlabo ang mga mata niya. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo para itago ang kanyang emosyon. Eric. Alam na alam ni Nicole na kung hindi dahil kay Eric Ferguson, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, paano niya igaganti ang kanyang pagligtas sa kanyang buhay? Tahimik na umalis ang doktor, at muling tumahimik ang silid. Bumigat ang dibdib ni Nicole, parang isang malaking bato ang dumidiin sa kanya kaya nahihirapan siyang huminga. Sa oras na ito, tahimik na pumasok si Kai at nakahinga ng maluwag nang makitang walang ibang tao doon. Kung hindi lang dahil niligtas ka nila, hindi ako magtitiis sa mga tanga. This past few days sobrang nakaka-suffocate. Reklamo ni Kai. Natawa si Nicole at nagtanong, kumusta sina Dad, G, at Mav? Lumapit si Kai at hinaplos ang buhok niya. Nandito lang si Mav sa deck. Kung hindi dahil sa kanya, gumagala pa ako kung saan bumagsak ang eroplano mo, literal na naghahanap ng karayom mo sa haystack. May pakinabang yata ang pagkakaroon ng mataas na IQ. Hindi napigilan ni Nicole ang humagalpak ng tawa. Napakagaan ng pakiramdam niya. Sa kaibuturan niya, alam niyang ang makakahanap lang sa kanya ay ang pangalawang kapatid niya. Siya nga ang dakilang Diyos na si Maverick. G's fine. Nasa ospital si Dad, pero nagpapagaling na siya. Biglang nabalisa si Nicole. Okay na ba ang lahat? Paano magiging okay ang lahat? Sa ilang araw pagkatapos ng pag-crash ng eroplano, wala man lang kaming makitang bangkay o ano paman. Sa sandali ng pagkabalisa, gusto pa ni tatay na ibigay ang lahat ng kayamanan ng pamilya natin. Nagtaas ng mata si Nicole para tingnan si Kai sa gulat at maingat na nagtanong, sabihin mo sa akin na hindi sira ang pamilya natin, di ba? Nako. Magagawa ko pa bang magmayabang sa mga bagay-bagay? Pagtataka ni Nicole. Tinapik ni Kai ang balikat niya at bumantong hininga. Don't worry, pinigilan kong mangyari yon. I won't let you be a broke. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Mabuti iyan. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang pinalitan ang kanyang damit. Pakiramdam niya ay malinis siya at hindi siya nakaramdam ng kahabag-habag gaya ng naramdaman niya noon sa isla. Kasama si Kai at Maverick, walang dapat ipag-alala si Nicole. Bakit nandito si Eric Ferguson? Ito ay hindi inaasahan na siya ay dumating upang iligtas siya. Sa pagbanggit ng pangalang ito, walang magandang nasabi si Kai. Kasi makapal ang balat niya. Itinulak ni Maverick ang pinto sa sandaling ito. Nang marinig niya ang mga salita ni Kai, bahagya siyang kumunot ang noo at bumulong. Kay, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na tingnan mo ang katotohanan? Masayang tumalon si Tiger sa kama ni Nicole. Umikot-ikot sa harap niya ang malinis at cute na maliit na tigre. Hinaplos ni Nicole ang malambot nitong maliit na ulo at iniunat ang kamay kay Maverick. Nakangiti siya na may nakapikit na mga mata. Mav, alam kong darating ka para iligtas ako. Sa takot na mapunit ang kanyang mga sugat, marahan niyang niyakap si Maverick kay Nicole, saka sinulyapan si Kai. Wala na tayong ibang paraan para lapitan ang dagat na ito, kaya pinuntahan ni Grant si Eric para humingi ng tulong. Kasama ni Eric si Kai na naghahanap sa iyo kung saan-saan mula noong aksidente sa eroplano. Gumastos siya ng maraming mapagkukunan tulad ng ginawa natin. Ang panganib na kinuha niya upang pumunta sa kung saan-saan. Malaki rin ang isla, hindi namin inaasahan ni Grant na magagawa ito ni Eric. Nawala ang ngiti ni Nicole sa kanyang mukha. Parang nakuryente ang puso niya sa bahagyang kilati. Lalong kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata.
Tuwang-tuwa sana siya sa narinig kung ito ay bago ang kanilang hiwalayan, ngunit ngayon, hindi na niya kayang magbigay ng anumang pabor mula sa kanya. Hindi nasiyahan si Kai sa ugali ni Mavericks at ngumuso. Kung hindi niya binigay kay Lil En ang katangahang imbitasyon na iyon, hindi na niya kailangang pagdusahan ang lahat ng ito in the first place. Siya ang may gawa, kaya tama lang na tumulong siya. Walang magawang sumimangot si Maverick. You should look at this objectively. Ang pagmalfunction ng eroplano ay hindi niya responsibilidad. Kahit na, siya pa rin ang may kasalanan nito. Anyway, I don't appreciate whatever he does. Lil En, wag mo na lang siyang pansinin. Magulo siguro ang utak ni Mav. Paano siya makakampi kay Eric Ferguson? Lumapit si Kai at hinawakan ang kamay ni Nicole. Hinaplos niya ang buhok nito ng buong pagmamahal at ayaw pansinin si Maverick. Kinabit ni Nicole ang sulok ng labi niya. You guys should stop arguing. Both of you have very valid points. Kumaibat ang gilid ng labi ni Kai. Bahagya siyang ngumuso at nag-aatubili na sinabi, whatever, peacemaker. Kabanata 284. Ingatan mo ako. Ang mainit na sikat ng araw ay kaaya-aya, at ang simoy ng dagat ay hamihip sa mga alon sa isang direksyon. Ang lahat sa sandaling ito ay nadama na perpekto. Nag-uusap si Nicole at ang dalawa niyang kapatid nang may biglang kumatok sa pinto. Nang makitang may ibang dumating, nagdahilan si Maverick na bumalik sa kanyang silid upang pag-aralan ang kanyang mga equation sa pisika. Ayaw umalis ni Kai sa tabi ni Nicole. Bahagya niyang itinaas baba ang taong nasa pintuan. Anong ginagawa mo dito? Si Nathaniel Ferguson ay may makatarungang kutis at kitang-kitang mga katangian. Halos hindi niya maitago ang kanyang alindog. Nakasuot siya ng kulay cream na tracksuit na may bluish-gray coat. Ito ay nakaistilo at simple. Sa sandaling ito, siya ay mukhang isang tipikal na maginoo. Bahagyang ngumiti si Nathaniel at tumingin kay Nicole ng may pag-aalala. Malumanay at tamad ang boses niya. Nikki, sa wakas gising ka na. Pinag-alala mo ako hanggang sa mamatay. Inilibot ni Kai ang mga mata sa gilid. Ipokrito. Medyo natuwa si Nicole nang makita si Nathaniel at gumaan ang pakiramdam niya lalo na nang makita niyang ayos lang siya. Bagamat ilang araw lang silang magkasama, nagkaroon ng revolusyonaryong pagkakaibigan sina Nicole at Nathaniel pagkatapos na dumaan sa mga karanasang malapit ng mamatay ng magkasama. Ito ay tiyak na hindi malilimutan. Nag-aalala ka ba, Neil? Napansin kong tumaba ka pa nga. Hindi makapaniwalang hinawakan ni Nathaniel ang pisngi niya, imposible. Natawa si Nicole at biglang naalala ang ibang identity ni Nathaniel na inilihim nito sa kanya. Nagtaas siya ng kilay. Neil, di ba sabi mo wala kang kinalaman kay Eric Ferguson? Hinawakan ni Nathaniel ang ilong niya at ngumisi nang nakakaakit sa kanya. I didn't mean to lie to you, I swear. Buti na lang bago ako pumunta sa isla, may nakita akong balita na kakahiwalay lang ninyo, kaya natakot akong iwan mo ako at tumakas. Walang imak na tumingin sa kanya si Nicole. Sa halip, malamig na tumawa si Kai. Well, tama ang iyong mga takot. Isang magiliw na ngiti si Nathaniel. Hindi ganitong klaseng tao si Nikki. Sa isang sandali ng buhay at kamatayan, hiniling ako ni Nikki na tumayo sa likuran niya. Siya ay isang mabait at matuwid na munting Diyosa. Nakataas ang kilay ni Kai na may halong pagmamalaki. Tama, Diyosa ang Lil En namin. Pagkatapos noon, nilinggan ni Kai si Nicole at sinabi sa masungit na tono, pero sa susunod kung makatagpo ka ng isang mapanganib na sitwasyon, hindi mo na ito magagawa muli. Makakatayo ka lang sa likod ng iba. Hindi mo may lalagay ang iyong sarili sa risk na naman. Ang aking kapatid na babae ay hindi maaaring hamarang ng mga bala para sa sinuman. Biglang nakaramdam si Nicole ng hapdi sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Magsasalita pa sana siya, tinapik ni Nathaniel ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa at tiniyak sa kanila. Wala nang susunod. Sa hinaharap, kahit anong panganib ang ating makaharap, hindi ako magdadalawang isip na tumayo sa harap ni Nikki dahil pamilya na tayo ngayon. Nagulat si Nicole at tumingin kay Nathaniel. Nagulat din si Kai at sinabing, anong pinagsasabi mo? Who wants to be your family? Matuwid na ngumuso si Nathaniel at matapang na ngumiti. Sabi ni Nikki, aalagaan niya ako habang buhay. So, that makes you as family. Sumandal siya sa balikat ni Nicole at nginitian siya ng nanlilisik na mga mata.
Napakalapit ng kanilang distansya. Nikki, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Napailing si Nicole. Bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, isang pamilyar na matangkad at magandang katawan ang pumasok mula sa pinto. Hinayla ni Eric sa tenga si Nathaniel mula kay Nicole. Malinaw at malamig ang kanyang tingin, at malamig ang boses. Lumayo ka sa kanya. Inilabas ni Nathaniel ang kanyang mga ngipin sa sakit. Tinakpan niya ang tenga at tumalon sa sulok, sa kagalit na tumingin kay Eric. Tito Eric, bakit ang tigas mo sa pinakamamahal mong pamangkin? Nakikout ka na sa pamilya Ferguson, at ngayon ay may utang ka na sa akin ng 5 bilyong dolyar. Kasalanan ko ang magkaroon ng pipong pamangkin na tulad mo. Napatingin si Nathaniel sa cool at reserved na si Eric. Hindi man nagsalita si Eric at nakatayo lang, sapat na para makapatay ang kanyang aura. Kahit pamangkin ni Eric si Nathaniel, mas bata lang siya kay Eric ng 5 taon. Naisip ni Nathaniel, kahit na medyo mas kahanga-hanga si Eric kaysa sa akin, bata pa ako at mahigpit kong kaibigan si Nikki, kaya may bentahe pa rin ako rito. Sa pag-iisip nito, inayos ni Nathaniel ang kanyang likod at binitawan ang masakit na tenga. Don't mention money with me. It doesn't matter how much Nikki will pay it back for me. Right, Nikki. Kabanata 285. Gusto kita. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Nicole. Bago ito, palaging iniisip ni Nicole na si Nathaniel ay isang mahirap na explorer. Kung nalaman niya na si Nathaniel ay pamangkin ni Eric Ferguson, hindi siya nangako ng tahasan na susuportahan niya ito sa buong buhay niya. Hindi ko kayang alagaan ang maharlikang ito. Napaisip si Nicole. Ay. Bago pa matapos ni Nicole ang kanyang pangungusap, pinutol na siya ni Kai. Sinusubukan ba tayong i-blackmail ng pamilya Ferguson? Sabihin mo na lang ang presyo mo. Hindi naman kasi namin kayang bilhin ang perang ito. It's merely $15 billion. Tanging ang mga pirata na hindi pa nakikita ang mundo ang nag-iisip na ganoon pa rin. Napatingin tuloy si Kai kay Nathaniel at nakasimangot. Saan mo nakukuha ang pisnging kumapit sa pamilya namin, ha? Sayang lang ang yaman ng pagpapakain mo. Umalis ka. Hindi alintana ni Nathaniel ang ugali ni Kai. Sa halip, ngumiti siya ng matino kay Kai. Third brother. I'm young, strong, and obedient. I swear it's not a waste of resources to help me. What more, I can support myself too. All I want is to be with Nikki forever. Matapos mahulog ang mga salitang iyon, naramdaman agad ni Kai ang pagbaba ng temperatura sa silid. Ito ay hindi maipaliwanag na malamig. Nang lumingon si Kai, nakita niya ang madilim at masungit na mukha ni Eric. Malamig na tawa ni Kai. Huwag mo nang isipin pa. Itigil ang pangangarap sa sikat ng araw. Nang makitang malapit na silang mag-away, walang magawa si Nicole na hamarang sa kanila. Hey, stop. Nangako ako kay Neil noon pa. Napasimangot si Nathaniel habang kumikinang ang kanyang mga mata. Gayunpaman, iyon ay bago ko nalaman ang iyong pagkatao. Dahil itinago mo sa akin ang katotohanan, kung ano man ang ipinangako ko sa iyo ay lubos na mababawasan. Nakita ni Nicole na nanlabo ang mga mata ni Nathaniel sa isang iglap. Mukha siyang naliligaw. Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Eric tungkol kay Nathaniel na pinalayas sa pamilya Ferguson, naisip ni Nicole na malamang na nahihirapan si Nathaniel. Paano ito? Mr. Ferguson, kukunin ko ang aking kapatid na ibalik ang 2 beses sa lahat ng ibinayad mo sa panahong ito, kasama ang lakas tao at ang ransom. Ito, syempre, kasama ang bahagi ni Nathaniel. Nagtaas ng mata si Nicole at tumingin kay Eric. Ito ang pinakamagandang paraan na naisip niya para magpasalamat sa kanya. Babayaran niya ang mga serbisyo nito para wala silang utang sa isa't isa. Pagkatapos niyang i-propose ito, mas lalong nalungkot at nanlumo ang mukha ni Eric. Tinitigan siya ni Eric gamit ang maitim nitong mga mata na nag-uumapo sa masalimuot na emosyon, ngunit buong lakas niya itong pinigilan. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Ang katahimikan at kapaligiran sa silid na ito ay naging medyo kakaiba. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at naisip, baka hindi pa ito sapat para sa kanya. Sinubukan niya ulit. Siyempre, ibibigay ng Stanton Corporation ang lahat ng ating shares sa Used Hire Development. Ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Personal na ginawa ni Eric ang blueprint ng proyektong ito, na sa kalaunan ay magiging daan-daang bilyong kita. Kaya, mas malalaman ni Eric ang halaga nito.
Nicole, sa tingin mo ba ito lang ang gusto ko? Sabi ni Eric sa mga gigil ng ngipin sa sobrang pagtitiis. Madilim, malalim, at walang kalaliman ang kanyang tingin. Kumunot ang noo ni Nicole. Hindi pa rin sapat. Umubo si Nathaniel sa gilid. Tito Eric, marami na yan. Shut up. Umalis ka na dito. Sa wakas ay nakahanap na si Eric ng taong mapaglalabasan ng kanyang labis na galit. Ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay mukhang napaka-intimidate. Ibinuka ni Nathaniel ang kanyang bibig at gustong gumanti, ngunit natatakot siya sa makapangyarihang aura ni Eric mula pa noong bata pa siya, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang umalis na nanlulumo. Napatingin si Eric kay Kai. Ang kanyang mga mata ay madilim, ngunit ang kanyang tono ay kasing banayad hanggat maaari. Pakiusap umalis ka na rin. Kung ikukumpara sa paninisi na nakuha ni Nathaniel, ito ay itinuturing na medyo magalang. Malamig na single ni Kai. Sino siya sa tingin niya? Matuwid sa sarili, at nako. Why should I? Pinoprotektahan ko ang kapatid ko. Natigilan si Nicole at sinabing, Kay, iwan mo muna kami. We need to talk in private. Kumunot ang noo ni Kai at gustong ipilit na manatili, ngunit nang makita ang determinadong ugali ni Nicole, at ubili siyang pumayag. Fine, makikinig ako this time. Nang makalabas na ang lahat, bumalik sa katahimikan ang silid. Umupo si Nicole sa hospital bed. Dahil nasugatan siya, medyo namutla siya at ang kanyang mga mata ay hindi kasing lamig gaya ng dati. Siya ay tila mas malambot at maganda pa rin tulad ng dati. Ang mahabang katahimikan ay hindi komportable kay Nicole. Lubhang hindi siya komportable na mag-isa kasama si Eric. Sa wakas, hindi na niya kinaya ang katahimikan. Tumingin siya sa kanya na may kalmadong mukha. Mr. Ferguson, baka umabot ka sa punto. Ano ang gusto mo? May negotiating stance si Nicole, only this time, marami na siyang concession. Nanlalaki ang mata ni Eric. Tumingin siya sa kanya ng masalimuot at pigil na tingin. Napakaraming emosyon ang nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya paano niya ito maipapaliwanag ng sabay-sabay? Sa ilalim ng masidhing titig ni Nicole, isinantabi ni Eric ang kanyang kaakuhan at nagkaroon ng mapagpakumbaba. Garalgal at malalim ang boses niya, na may bahid ng nostalgia. Gusto kita, Nicole. Kabanata 286. Give me another chance. Ang boses ni Eric ay magnetic, mellow, deep, at garalgal. Pinipigilan ang emosyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, ang hangin ay halos magyelo. Naubos ang dugo sa mukha ni Nicole sa isang iglap. Bakas sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Nagkamali ba ako nang narinig? Gusto niya. Ako. Pinili talaga ako ng taong gustong itapon na parang basurahan noon. Natarante si Nicole at hindi makapaniwala sa narinig. Ano nga ba ang gusto ni Eric Fergusons? Ang katahimikan sa hangin ay unti-unting nawala sa kanyang katahimikan. Nakalok ang mga mata ni Eric sa mukha ni Nicole, pinagmamasdan ang bawat emosyon at detalye ng mukha niya. Shock, pagkamangha, detachment, paglaban. Sa kabutihang palad, sa napakaraming emosyon, walang pagkasuklam. Lumapit si Eric sa kanya at gustong hawakan ang buhok niya. Gusto niyang maramdaman nito na totoo ang pagmamahal niya. Sincere siya. Gayunpaman, bago niya ito mahawakan, si Nicole ay walang kamalay-malay na umatras na parang natatakot sa kanya. Kanina ay hindi nag-react si Nicole sa sobrang lapit ni Nathaniel sa kanya, pero parang salot niyang iniwasan si Eric. Ang kanyang pag-iwas ay lubos na nakasakit sa puso ni Eric. Nagkunwari si Eric na parang walang nangyari. Kinawit niya ang kanyang mga labi sa isang ngiti, ngunit lumakas ang emosyon sa kanyang mga mata. Garalgal at malumanay ang boses niya, na may matinding pagpipigil. Nicole, I wasn't joking. Sa panahong ito, I'm not much better than you. I think that our divorce was too rash. Mahigpit na nakalok ang noo ni Nicole. Bigla siyang natauhan at lumingon sa kanya. Parang apoy ang hindi nakukuhang saya at saya sa mga mata ng lalaki. Halos masunog siya nito. Sa sandaling makita niya ang mga emosyon sa mga mata nito, ang kanyang puso ay nanginig ng husto. Nostalgia at pagmamahal lang ba ang nakita ko sa mga mata niya? Sa sandaling iyon, ang mga damdamin sa puso ni Nicole na parang isang tumalsik na pool ng tubig ay bumubulusok mula sa bato na biglang itinapon. Ito ay hindi mula sa saya, ngunit shock.
Gayunpaman, tumagal lamang ito ng 1 segundo. Inalis ni Nicole ang kanyang tingin at ipinagpatuloy ang kanyang stoic attitude. Kinawit ni Nicole ang gilid ng labi niya at itinaas ang mga mata para tingnan siya. Walang bahid ng init sa kanyang mga mata. Mr. Ferguson, kung ano ang masyadong padalos-dalos ay ang ating kasal. Ang diborsyo ay isang desisyon na ginawa niya pagkatapos ng 3 taon ng seryosong pagsasaalang-alang. Para sa kanya, ito ay isang kaluwagan. Nang lumabas ang mga salita ni Nicole, nanigas ang katawan ni Eric. Ang kanyang maamong mukha ay naging tensyonado, at ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay nabasag sa bawat pulgada. Sinalubong ni Nicole ang kanyang tingin ng walang pag-iwas. Kung may iba pa siyang hiniling, kahit na gusto niyang humingi ng labis na halaga, walang dahilan si Nicole para tumanggi. Gayunpaman, kung gusto niya ng isang romantikong relasyon, wala ng puso si Nicole na makipag-date sa kanya muli dahil ang 3 taong pag-ibig na iyon ay nagdala lamang sa kanya ng sakit. Nicole, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. I'll. Mapatla ang mukha ni Eric habang nakatingin sa kanya na halos nagsusumamo. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, naputol na siya ni Nicole. Mr. Ferguson, huwag mong sabihin sa akin na pinagsisisihan mo ang hiwalayan at nahulog ka na sa akin ngayon, hindi ba? Tumingin si Eric kay Nicole at tumango. Oo. Paus at tuyo ang boses niya. Inamin ni Eric na hindi mapapalitan si Nicole sa kanyang buhay. Inamin niya na hindi niya kailanman naging malinaw ang tungkol sa pagmamahal nito sa kanya. Inamin niya na nang malaman niya ang tungkol sa aksidente ni Nicole, ang uri ng sakit na nakakadurog sa puso ay hindi kayang tiisin na dapat ay siya ang mahal ng kanyang buhay. Ang kanilang hiwalayan ay tunay na pinakakatangahan na nagawa niya. Kung magagawa niya ito ng paulit-ulit, ibibigay niya ang lahat para mabalik si Nicole sa tabi niya. Gayunpaman, nang makuha ni Nicole ang sagot na iyon, ikinabot na lamang niya ang mga sulok ng kanyang mga labi at tinanggihan siya sa ganoong kalmado at kalmadong paraan. Mr. Ferguson, everything between us is in the past. I no longer care for it, and I've long lost any interest in you. So, it's really not suitable to talk about feelings between sa atin. I am truly grateful for everything na ginawa mo sa pamamagitan ng pagtataya ng iyong buhay upang iligtas ako, kaya kung may gusto ka, maaari kang direktang pumunta sa aking ama at sa aking panganay na kapatid na lalaki ay tiyak na hindi ka nila tatanggihan. Ayaw magsalita ni Nicole tungkol sa pagbabayad. Kahit na ang pamilya Ferguson ay hindi nagkukulang sa pera, sino ang magrereklamo ng labis na pera? Mas angkop para kay Floyd at Grant na harapin ito. Ang malayo at magalang na ugali ni Nicole ay nagulat kay Eric. Matagal na akong nawalan ng interes sa'yo. Ang pangungusap na ito, higit pa sa kanyang pangungutya o sama ng loob, ay nagparamdam kay Eric ng labis na pagkawala. Pakiramdam niya ay tinutusok ng manipis na karayom ANA negation section, negation A feminine ordinal indicator ng lahat ng kanyang mga organo, na nagdulot sa kanya ng hindi maisip na sakit. Isang pait ang biglang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng lakas. Matagal nang nawala kay Eric ang Nicole na iyon mula 3 taon na ang nakakaraan na tanging mga mata lamang sa kanya. Kabanata 287. Hindi ako iyan. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga talukap at hinaplo si Tiger na nasa kanyang mga bisig. Mukhang tapos na siyang kausapin. Gayunpaman, tumanggi si Eric na sumuko. Paano ako madaling sumuko? I deserve that saksak sa puso. Napangiti si Eric at nag-effort na magmukhang mainit. Nagbaba siya ng tingin at inilabas ang litratong matagal na niyang tinatitigan mula sa kanyang bulsa. Puti ang mga daliri niya sa sobrang pagkurot nito. Nailigtas na ni Nicole ang kanyang buhay noon, ngunit hindi niya ito binanggit. Hindi naniniwala si Eric na talagang makakalimutan niya lahat ng nararamdaman niya para sa kanya. Magnetic at garalgal ang boses niya habang sinasabi, Nicole, I still owe you a life. You never told me that the person in the photo was you. Kung alam lang ni Eric na siya iyon, hindi na niya babalay-walain ang pag-iral nito sa kanilang kasal. At least, hindi niya hahayaang mauwi sa kapahamakan ang kanilang pagsasama. Napatingin si Nicole sa litratong iyon. Nanigas ang ekspresyon niya habang natulala. Saglit na huminto ang kanyang hininga. She subconsciously tumangala at nakita ang matinding guilt at pagsisisi sa mga mata ni Eric. Biglang may naintindihan si Nicole.
Nanlamig ang ilalim ng kanyang puso. Pakiramdam niya pala may utang siya sa akin, ha? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, binawi ang kanyang tingin, at sinabi sa mahinahong boses, hindi ako iyan. Kung ganoon nga, mas gugustuhin ni Nicole na hindi aminin na siya iyon. Parang panaginip ang karanasang iyon sa ibang bansa sa pag-atake ng terorista at underground fight club. Natuwa si Nicole na nakilala si Eric, ngunit nagsisi rin siya na nakilala niya ito. Tumigil sandali si Eric. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Nicole. Imposible, paanong hindi ito ikaw? Malinaw na nagsisinungaling siya. Bakit naman? Dahil ba ayaw niyang aminin na matagal na niya akong kilala? Parang dinukot ang puso ni Eric habang humihinga siya ng malalim. Tumawa ng mahina si Nicole. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam. Mr. Ferguson, nagkakamali ka. I'm not the person that you're looking for. We've never met before we got married. Ayaw aminin ni Nicole ang mga alaalang matagal nang nakabaon dahil maingat niyang binantayan ang mga iyon para hindi malantad. Ayaw niyang yurakan ang kaunting dignidad na iniwan niya sa kanyang kalooban. Since she decided to let go, itatapon na lang niya ang nakaraan. Unti-unting lumamig ang sabik na tingin ni Eric. Tumingin siya sa malayong tingin ni Nicole at naramdaman niyang parang binuhusan ang puso niya sa isang balde ng tubig na yelo, dahan daw ang pinalamig ito hanggang sa nagyayelong punto. Kung ayaw niyang aminin, hindi siya nito mapipilit. Okay lang kung hindi siya umamin ngayon. Marami pa tayong oras. I can wait until she's willing to admit it. Itinago ni Eric ang litrato at marahan siyang tiningnan. Okay. It doesn't matter if that's not you. Nicole, I mean it when I said that I want to be with you. Ang kanyang malalaking kamay ay maganda tulad ng mga gawa ng sining. The moment they covered Nicole's hands, Nicole frowned and wanted to withdraw her hands, but he held her tightly. Hindi siya kumibo at hindi siya pinayagang tumanggi. Bahagyang natigilan si Nicole at hindi na muling nagpumiglas. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan siya. Sinalubong niya ang tingin nito at mahinang kinawit ang sulok ng labi nito. Malumanay ang boses niya ngunit walang bahid ng init. Mr. Ferguson, minsan, nakakainis ang wishful thinking na parang walang awa. Kung paano mo ako kinasusuklaman noong pinilit kitang pakasalan noon, naiintindihan ko na ngayon ang naramdaman mo. Tuluyan na silang nagpalit ng posisyon. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, bahagyang nanigas ang katawan ni Eric. Nawala ang malumanay niyang ngiti sa kanyang mukha, at kumakalat ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang takot ay kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso at lumawak ng walang hanggan. Ibinuka ni Eric ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit hindi siya binigyan ni Nicole ng pagkakataon. Kai, nandyan ka ba? Sigaw niya papunta sa pinto. Nandito ako. Walang pag-aalinlangang sagot ni Kai at tinulak ang pinto at pumasok. Pananatilihin niya ang kanyang kapatid na babae sa lahat ng oras at hindi bibigyan ang iba ng kahit kaunting pagkakataon na saktan ito. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Eric. Mr. Ferguson, nasabi ko na ang lahat ng gusto ko. Ngayon, gusto kong magpahinga. Nakatayo doon si Eric, hindi kumikibo. Malalim ang kanyang titig habang nakatingin sa napakagandang mukha ni Nicole na may napakalamig na ngiti na para bang isang matalim na kutsilyong tumutusok sa kanyang puso, na nagdadala sa kanya ng mga bagzo ng sakit. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Hindi mabilang ang mga salitang panghihinayang na hindi niya masabi dahil ayaw niyang marinig ang mga iyon. Hindi man lang siya kinasusuklaman ngayon ni Nicole. Binabaliwala lang niya ang emosyon nito. Umubo si Kai at tinignan siya ng masama. Eric Ferguson, hindi mo ba narinig na pagod na siya? Pwede ka bang umalis? Hindi nagustuhan ni Kai si Eric dahil ang sinumang nanakit sa kanyang kapatid ay masamang tao. Kaya, hindi na kailangang maging magalang sa kanya. Nakatalikod na si Nicole. Hinaplos niya si Tiger at komportableng sumandal. Nakita ni Eric ang determinasyon at prangka sa kanyang mga mata at naramdaman ang pagdurog ng kanyang puso. Ito ay isang hindi matukoy na pakiramdam. Sa wakas ay napagtanto niyang hindi na talaga siya gusto ni Nicole. Natahimik si Eric ng ilang segundo. Malumanay pa rin ang boses niya, ngunit paos, malalim, at nalulungkot. Magpahinga ka ng mabuti. Pagkatapos nun, tumalikod na siya para umalis. Bago siya makarating sa pintuan,
Huminto siya sa kanyang paglalakad at sinabi sa malalim na boses at sinserong sinabi niya. Marahil ay hindi mo matanggap sa sandaling ito, ngunit Nicole, pinagsisisihan ko talaga. Walang pagdadalawang isip na lumabas ng kwarto si Eric. Kumunat ang noo ni Kai at naguguluhan. Anong sabi niya sa'yo? Kabanata 288. Napakalungkot niya. Kahit nakatayo lang si Kai sa labas ng pinto, nakakamangha talaga ang soundproofing ng kwartong ito. Kaya, walang narinig si Kai. Hindi maipaliwanag na nag-iwan si Eric ng ganoong kakaibang pangungusap, kaya paanong hindi ma-curious si Kai. Napaawang ang labi ni Nicole. Bahagyang kumislap ang mga mata niya, kaya tumingin siya sa ibaba at sinabing, wala lang. Hey, gaano pa ba tayo katagal makakauwi? 2 o 3 araw. Kumunat ang noo ni Kai. It better be nothing, otherwise, hindi ko mapapatawad ang jerk na iyon, Eric Ferguson. Si Tiger, na nasa mga bisig ni Nicole, ay inilabas ang kanyang ulo at sinabi sa isang cute at malambot na boses, umalis si Papa. Malungkot si Papa. Naguguluhan si Kai. Sabi ni Nicole, Papa. Are you talking about Eric Ferguson? Napabuntong hininga si Tiger at sinabing, tinanggihan ni Mama si Papa, kaya talagang malungkot siya. Humakbang si Kai ng 2 hakbang at binuhat si Tiger sa leeg. Anong sinasabi mo? Hindi ka ba galit sa kanya? You little traitor. Ikanawit ni Tiger ang kanyang mga paa at galit na sinabi, Emph. Sinabi ng dakilang Diyos na si Maverick na kailangan mong maging layunin. Na-modify na niya ang program ko, kaya nawala ang bad impression ko kay Papa. Napaawang ang labi ni Nicole. Sobra naman si Mav. Paano niya nalang binago ang iniisip ni Tiger? Gumalaw ang cute na maliit na balbas ni Tiger. Sinabi ng dakilang Diyos na si Maverick na hindi ka dapat maging masamang impluensya sa mga cute na maliliit na hayop na tulad ko. Nagkatinginan sina Nicole at Kai. Forget it, walang paraan na makalaban nila si Maverick kahit na may pinagsamang IQ. Pagod na pagod si Nicole at nakaramdam ng hapdi sa sugat na hindi pa naghihilom. Sa wakas ay binitawan niya ang kanyang malakas na pagbabantay at pagbabantay mula sa mga nakaraang araw at sumuko sa pagkakasakit. Parang sumpa ang mga sinabi ni Eric sa kanyang tenga. Gustong-gustong tumakas ni Nicole, ngunit hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Habang natutulog si Nicole, nag-overlay sa kanyang isipan ang mga larawan ng putok ng baril sa isla at ang pag-atake ng terorista sa mga lansangan sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng bangungot pagkatapos ng bangungot. Nang magising siya, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Kai sa tabi ng kanyang kama, na buong magdamag na nagmamasid sa kanya na nag-aalala. Ibinaba niya ang malago at maitim na pilak mata at sinabi sa maluwag ngunit matatag na tono. Kay, hanapan mo naman ako ng psychiatrist. Madilim na bughaw ang kalangitan sa gabi. Sinasalamin ng karagatan ang mga bituin at liwanag ng buwan, na umaalon sa tubig habang umiihip ang malamig na hangin. Isang lalaki ang nakatayo sa deck. Mahaba ang kanyang anino. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng tinta at may kadiliman sa mga iyon. Nakatayo siya doon sa katahimikan. Ang lamig na kanyang ipinalabas ay sumanib sa nagngangalit na lamig ng dagat. Si Jackson, ang doktor ng militar, ay lumakad ng dahan-dahan at sinabi sa isang mapanuksong boses, ang dakilang Pangulong Ferguson ba ay nakatayo rito upang pagalingin ang kanyang nasirang puso. Hindi pa niya nakita si Eric, na kadalasang walang pakialam sa lahat, ay nagambala sa buong araw dahil sa ilang salita mula kay Nicole. Tinukoy ang jawline ng lalaki. Sa unang tingin, walang emosyon sa kanyang mga mata, ngunit sa malapitan, makikita ang mabigat at masalimuot na sentimiento na umuusok sa loob. Agad na naipon ni Eric ang kanyang emosyon at tumingin sa gilid. Ang kanyang boses ay hindi maipaliwanag na mababa at husky. Feeling ko hindi na niya ako magugustuhan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jackson. You saved her. Is she still blaming you? Tawa ng tawa si Eric sa sarili. Matagal na siyang tumigil sa pagkamuhi sa akin, kaya natural na hindi niya ako masisi. Hindi ibig sabihin na hindi niya ito sinisisi ay magugustuhan na niya ito. Ang Ferguson Corporation ay maaaring hindi mapaghihiwalay na may ugnay sa Stanton Corporation pagdating sa mga benepisyo, ngunit si Nicole ay hindi na muling magkakaroon ng anumang bagay kay Eric. Napabuntong hininga si Jackson at tinapik ang balikat niya. Well, I think it can still save.
You deserve to pay the price for all those dumb things you did back then. Pero, since you think she's the one, you gotta do all you can to get her back. Otherwise, paano mo hahayaan kaming magkakapatid na ipagsapalaran ang buhay namin sa wala, ha? Napahawak si Eric sa labi at tumawa. Sa wakas ay lumuwag ang kanyang mga kilay. Bumalik na ang magkapatid. Oo. Ilang higanteng helicopter na magkakasamang pumapasok sa airspace ay magkakaroon ng medyo mahirap na pamamaraan. Kung hindi para sa pasyenteng nakasakay, sumunod na ako. Siya nga pala, hinanap ako ngayon ni Mr. Hollywood at tinatanong ako kung alam ko ang psychotherapy. Sa tingin mo, Miss Stanton? Tumigil si Jackson sa kalagitnaan ng pangungusap. Bahagyang kumunot ang noo niya at naisip na kung sino mang ordinaryong tao ang makatagpo ng mga bagay na ginawa ni Nicole, malamang ay bumagsak na sila sa pag-iisip. Ang psikolohikal na depensa ni Nicole ay itinuturing na napakalakas dahil kaya pa rin niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Nang marinig ito ni Eric ay agad na lumungkot ang mukha niya. Hindi maitago ang pagkabalisa at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras na magpakawala sa kalungkutan at agad na tumalikod para umalis. Si Jackson, na gustong makipag-chat sa kanyang kaibigan, ay hindi nakaimik. Inabando na lang ba ako pagkatapos ng ilang pangungusap? Naglakad si Eric sa sulok ng hallway at narinig niya si Kai, nakausap si Grant sa telepono. Yeah, she has nightmares all day. She has a low-grade fever. Yeah, she's conscious. Gustong huminto ni Eric at makinig, pero nakita na siya ni Maverick na nakatayo sa tapat ni Kai, kaya naglakad na siya ng lantaran. Iginala ni Kai ang mata niya kay Eric habang patuloy niyang isinusumbong kay Grant ang kalagayan ni Nicole. Siyempre, inalagaan ko ng mabuti si Lil-En. Mabuti naman siya pagkagising niya. Siya mismo ang nagpatingin sa psychiatrist. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsalubong ang mga kilay ni Eric. Kabanata 289. Lumabas. Pagkababa ng telepono, tumingin si Kai kay Eric na may masamang tingin. Anong ginagawa mo dito? Walang tutulong sa'yo ngayon. Bago ito, umasa si Eric sa kanyang mga kasama sa hukbo upang buhatin si Kai, na tumangging gumalaw, paalis sa daan. Ito ay simpleng pambubuli, at si Kai ay nakaramdam ng hiya. Madilim ang tingin ni Eric. Makipag-ugnayan sa aking kaibigan na isang psychiatrist. Magaling siguro yung psychiatrist na nirecommend ni Eric, pero agad na tumanggi si Kai. No need for that. Aayusin ni Grant, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. May iba pang gustong sabihin si Eric, ngunit pumayag din si Maverick kay Kai at magalang na tinanggihan ang alok ni Eric. Pagkatapos ng lahat, ang isang psychiatrist ay makakakuha ng pribado at kahinaan ng isang tao, at hindi dapat gusto ni Nicole na makita ni Eric o ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mga kahinaan. Gabi na. Nagpapahinga si Kai sa sofa sa labas ng kwarto ni Nicole. Umupo si Eric sa tabi ng kama ni Nicole at tahimik na tiningnan ang kanyang mukha na patuloy na nagbabago sa kanyang pagtulog, na kung minsan ay kinakabahan, natatakot, o kalmado. Hindi man lang siya inaantok, heartbroken lang. Si Nicole ay naglagay ng napakalakas na harapan, ngunit malinaw na siya ay natroma at nagdurusa. Malamig ang gabi. Biglang umungol si Nicole at natulala ang mga mata. Bamulong siya, tubig. Maya-maya, inabutan siya ng isang baso ng maligamgam na tubig na may straw na nakalagay mismo sa labi niya. Pinawi ni Nicole ang kanyang uhaw at medyo na-conscious. Nakita niya si Eric at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Dahan-daang lumapit si Eric para marinig ang gusto niyang sabihin. Eric. Tinawag niya ang pangalan niya. Marahan ang pagtibok ng puso ni Eric. Nakaramdam ito ng init at malambot. Matagal na niyang hindi tinatawag ang pangalan nito. Nicole, anong kailangan mo? Sa kadiliman ng gabi, ang boses niya ay napakaamo na halos gising na si Nicole. Mahina ang boses niya habang sinasabi, Eric, lumabas ka na. Pagkatapos noon, wala na siyang lakas na magsalita pa at nahimatay. Natural, na-miss din niya ang ekspresyon ni Eric pagkatapos niyang marinig ang mga katagang iyon. Ang kanyang mga mata na nagningning sa sandaling iyon ay agad na naging mapurol at nalulungkot. Unti-unting nabasag ang lamang sa mukha niya. Sa mahabang panahon, binalot ng katahimikan ang dilim, at ang buong silid ay nababalot ng dilim at depresyon. Dahan-daang inunat ni Eric ang kamay at hinaplos ang buhok ni Nicole.
Mahina at garalgal ang boses niya habang sinasabing, okay. Makalipas ang 2 araw. Dumaong ang cruise ship. Dinala ni Kai at Maverick si Nicole ng pribadong helicopter, na lumipad diretso sa West City. Ilang araw nang nag-aalala si Floyd Stanton tungkol sa kanyang anak na babae. Kailangan niyang makita sa sarili niya na okay lang siya bago siya makasiguro. Lumapag ang helicopter sa helipad sa itaas na palapag ng ospital. Sa pinakamahusay na mga doktor, nangungunang kagamitan, at pinakamahusay na pangangalaga, mabilis na gumaling ang mga sugat ni Nicole. Hindi alam ng marami na ligtas na nakabalik si Nicole. Kaya, sa panahong ito, maliban sa pamilya Stanton at sa mga doktor, wala ni isang tao ang dumating para guluhin si Nicole. Upang makapagpahinga ng maayos si Nicole, hindi nilayo ni Floyd Stanton na ipahayag ang pagbabalik ni Nicole at itinago ang balita. Ang psychiatrist ay dumating araw-araw upang obserbahan ang paggaling ni Nicole. Napakataas ng mental na tigas ni Nicole. Ang kanyang psikolohikal na depensa ay hindi bumagsak, at ang kanyang mental na kalagayan ay patuloy na bumubuti. Sa panahong ito, bumalik si Maverick sa lab upang ipagpatuloy ang kanyang lihim na pananaliksik. Si Grant ay abala sa pagtakbo sa pagitan ng ospital at ng opisina araw-araw. Ganun pa man, masaya siya at hindi nakaramdam ng pagod. Lahat ng tao sa opisina ay malinaw na naramdaman ang pagbabago sa kapaligiran. Dati nang nalubog si Grant sa kalungkutan at sakit ng pagkamatay ni Nicole, na nagdulot ng napakasiksik at mapanglo na hangin. Tila gumaan ito nang mas lalong lumakas ang ngiti ni Grant. Sinamahan ni Kai at Floyd si Nicole buong araw para kumain, uminom, at makibalita sa mga palabas sa TV. Hindi lang alipin ng 2 pasyente ang superstar na si Kai, responsibilidad din niyang ipaliwanag ang totoong buhay na tsismis ng mga artista sa mga pinanood nilang palabas. Pagkaraan ng ilang araw, isang sikat na social media influencer ang biglang naglabas ng video ng kanyang mga pakikipagsapalaran. Bukod kay Nathaniel, ang kilalang independent explorer, may isa pang pangunahing tauhan sa video na ito si Nicole. Kabanata 270. Nikki. Ang social media account na ito ay may napakataas na tagasunod. Iyon ay dahil espesyal ang pagkakakilanlan ni Nathaniel, at ang kanyang mga gwapong katangian ay ginawa siyang isang tunay na femme fatale. Ang pinakamahalagang bagay ay ang account na ito ay hindi kailanman nag-post ng anumang mga pekeng video. Ang proseso ng pagbaril ay kapanapanabik, totoo, at palaging nakakagulat. Halos 1 buwan nang hindi nag-update si Nathaniel sa kanyang trabaho, kaya nag-aalala ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas niya ang kanyang pinakabagong gawa online. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagdulot ito ng malaking sensasyon. Si Nathaniel ay nasa isang primitive na tribo sa Atlantic Island. Higit sa lahat, mukhang nasa pakikipagsapalaran si Nicole kasama si Nathaniel. Ang babae na inakala ng lahat ay namatay sa pagbagsak ng eroplano ay talagang nabuhay muli. Hindi mataas ang rate ng paglitaw ni Nicole sa video, ngunit ang pinakakapana-panabik na bahagi ng video ay noong maulan na gabing iyon na hinahabol sila ng mga katutubo. Isinukbit ni Nathaniel ang kamera sa kanyang katawan, kaya hindi siya nagpakita sa maraming mga kuha. Ang dalawa ay tumakbo para sa kanilang buhay at hingal na hingal. Basang-basa sila at gulong-gulo. Nakapan-out ang kamera sa likod. Ang mga puno ay nakayuko sa malakas na hangin, at ang mga patak ng ulan ay bumagsak ng malakas sa paligid. Halos mahulog si Nicole sa bitag at napakalapit sa panganib. Sa takdang oras, inabot siya ni Nathaniel para hilahin, at tahimik na nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa. Bawat segundong scene ay sobrang nakakakilig. Kahit na nahulog si Nicole at may mga gasgas kung saan-saan, hindi siya umimik at hindi pinabagal ang kanyang kasama. Bawat eksena ay may nakakakilig at nakakapigil sa puso na tensyon. Sa pamamagitan ng screen, malinaw na naramdaman ng madla ang krisis ng pakikipagsapalaran na ito. Ang kanilang buhay ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sinundan ng lahat ang pagtaas at pagbaba ng kanilang kalooban at ramdam ang kanilang kaba at pagkabalisa. Natapos ang video bago nila nakilala ang mga pirata. Magulo ang damit ni Nicole habang tumatakbo patungo sa dagat. Ang kanyang maruming mukha ay may napakasiglang ngiti dahil sa pagtakas sa panganib. Ang kanyang mga mata ay napakaliwanag at nakamamanghang, malinaw at dalisay. Ang kanyang mga mata ay napakasigla at nagpakita ng gayong katatagan.
Ang huling eksena ay si Nicole na tumatakbo patungo sa araw na sumisikat sa abot-tanaw pagkatapos ng ulan. Tumawa siya ng napakalakas at masaya. Biglang sumigaw si Nathaniel, "Nikki!" Si Nicole ay hindi namamalayan na lumingon sa likod, at ang video ay tumigil doon. Ang mga alon ay humahampas sa baybayin sa likod niya habang ang araw ay nagsisindi ng mainit na liwanag sa paligid. Tinatangay ng simoy ng dagat ang kanyang mahabang buhok, at nang lumingon siya, hindi pa nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Napakaliwanag at maganda ang hitsura niya sa frame na iyon. Ang makabagbag damdaming eksenang ito ay parang walang hanggan. Ang video, na wala pang 1 minuto ang haba, ay nagdulot ng isang nakakagulat na alon sa internet sa sandaling ito ay naipost. Ang bilang ng mga view ay tumaas ng 4 na digit bawat minuto. Tama ba itong nakikita ko? Diyosa Nicole ba yan? Ang Diyosa ay isinilang na muli at nagbalik sa kaluwalhatian. Masyado siyang maganda. Ang pinakamaliit na prinsesa ay nakabalik na sa wakas. Sobrang natouch ako na maiiyak na ako sa tuwa. Welcome back to Earth, Goddess Nicole. Mahal ka namin magpakailanman. Siya ay buhay. Buhay talaga siya. Paano naman yung iba? Salamat, Nathaniel, sa pagbabalik ng ating Diyosa. Sobrang emotional ko ngayon. Natutunaw ang puso ko sa tawag ni Nathaniel sa kanya na, "Nikki," sa dulo. Di nagtagal, ang balita ng pagbabalik ni Nicole ay mabilis na nang ibabaw sa mga headline ng mga pangunahing online platform. Hindi mabilang na mga media outlet ang gustong makakuha ng unang balita. Ang ilan ay pumunta sa studio ni Nathaniel, at ang iba ay nagpunta sa Stanton Tower. Ang sunod-sunod na reaksyon sa kaguluhang ito ay lumampas sa imahinasyon ng lahat. Samantala, ang pangunahing tauhan, si Nicole, ay mapayapang nagpapagaling sa ospital, pinapakain ni Kai ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Nakaupo si Tigger sa mga bisig ni Floyd na masayang kamakawag ng buntot. Hindi pa rin namalayan ng 4 ang gulo sa labas hanggang sa isugod sa ospital ang ilang tao. Pinahinto sila ng mga doktor, nurse, at bodyguard sa labas, nang walang humpay. Kabanata 271. Gustong lumipad sa sarili kong eroplano. Nang marinig ang mga boses na iyon, bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Parang Yvette yan. Nagdududa si Kai. Talaga. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas. Pagbalik niya, dinala niya si Yvette, Julie, at si Ian. Pulang-pula ang mata nilang tatlo. Agad namang tumalon si Yvette nang makita niya si Nicole. Lil-en. Gusto ring tumalon ni Julie kay Nicole, pero hinawakan ni Kai ang damit niya para pigilan siya. Isa-isa. Huwag mong hawakan ang mga sugat ng kapatid ko. Agad na tumigil si Julie sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nasugatan ka. Tinapik ni Nicole ang likod ni Yvette at nakangiting tumingin kay Julie. I'm fine now, mostly recovered. Si Ian Carter, na nakatayo sa gilid, ay mukhang gusot, payat, at payat. Nagkaroon pa siya ng tuod sa buong panga dahil sa ilang araw na hindi nag-ahit. Nang makitang maayos si Nicole, lumuhad si Ian sa harap ng higaan ng ospital ni Nicole at nagsimulang humikbi. Hindi nakaimik si Yvette na nasasakal din sa hikbi. Masyadong nabigla si Julie para makapagsalita. Biglang nawala ang medyo malungkot na kapaligiran. Si Floyd, na gustong magpanggap na hindi nakita iyon, ay walang magawang tumayo at binuhat si Tigger palabas ng silid. Nang makarating si Floyd sa pintuan, bumulong siya, iisipin ng mga hindi nakakaalam na may namatay lang. Hindi rin nakaimik si Kai habang pinagmamasdan si Ian na umiiyak nang walang pakialam sa imahe niya. Hindi na nakatiis na panoorin ito ni Kai at agad na tumakbo palabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nagawa ni Julie na hilahin si Ian pataas. Anong iniiyakan mo? Nakabalik si Nicole ng ligtas, kaya dapat masaya ka. Sigaw ni Ian habang hinihila ang manggas ni Nicole. Akala ko patay ka na. Lil-en, you really scared out of me. Humihikbi si Yvette. Medyo naging emosyonal ang lahat, pero si Ian ang unang nasira. Nicole Stanton, paanong hindi mo sasabihin sa amin kung kailan ka bumalik? Akala naming lahat ay patay ka na talaga. Lahat ay nanlumo dahil sa iyo. Medyo sumakit ang ilong ni Nicole. Ngumuso siya at humingi ng tawad. I'm sorry. I was afraid that you'll get scared seeing me in that condition.
I originally planned to wait until I fully recovered to tell you guys. Si Julie, na kadalasan ay isang aloof at mapagmataas na tao, ay hindi rin napigil ang maluha sa oras na ito. Okay lang. Ang mahalaga ay nakabalik ka na. Siguradong maswerte kang bituin dahil nakatakas ka sa ganitong sakuna. Tinanong nila kung ano ang pinagdaanan ni Nicole, kaya kinuwento ni Nicole sa kanila ang buong kwento dahil wala namang tinatago. Parang ang lahat ng mga kilig at pakikipagsapalaran na ito ay nangyari sa nakaraang buhay. Tuwang-tuwang nakikinig sina Yvette at Julie, ngunit si Ian ay tahimik lamang sa gilid, na naging mas nagtatampo habang nakikinig. Pagkatapos ng kwento, tinulak ni Nicole si Ian gamit ang kanyang paa at sumimangot, "Ian, bakit hindi ka man lang nag-react sa kwento ko?" Tinaapan ni Ian ang mukha niya at mukhang naliligaw. Bakas sa boses niya ang hindi maitagong sama ng loob at panghihinayang. "Bakit hindi ako ang nagligtas sa'yo? Bakit si Eric Ferguson na naman?" Dahil dito, bumagsak ang silid sa isang patay na katahimikan na kahit isang pin drop ay maririnig. Sinama ng tingin ni Julie si Ian, saka hinarangan ang line of sight ni Nicole at nakangiting iniba ang usapan. Bigla na lang inilabas ni Nathaniel ang video na ito. "Doon namin nalaman na buhay ka pa pala. Nag-viral ka na sa pagkakataong ito. Hinahanap ka ng mga reporter kung saan-saan." Kinuha ni Julie ang phone niya at ipinakita sa kanya ang trending topics. Sa isang maikling panahon, ang video na ito ay umabot na sa milyon-milyong view. Ang antas ng atensyon ay higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, ngunit hindi na siya masyadong nagulat dahil sinabi sa kanya ni Nathaniel noong nasa isla sila na kapag nakalabas sila ng buhay ay baka lumitaw ito sa kanyang trabaho. "Hayaan mong mag-alala ang kuya ko tungkol dito. Bumili ako ng ilang pribadong eroplano, at matututunan kong paliparin ang mga ito." Medyo na-trauma si Nicole at naramdaman niyang masyadong mapanganib na umasa sa isa pang piloto, kaya bakit hindi na lang siya mismo ang magpalipad ng eroplano. Napasigaw si Yvette sa tuwa. "OMG! Sobrang cool." Nakatuwiran si Julie at sinabing, "Kailangan mong huminahon." Kabanata 272. Salamat sa hindi mo pagsuko. Sa loob ng ilang araw, ang talakayan sa online ay lalong tumindi. Ang bilang ng mga view at komento ay tumataas, at ang video na ito ay kumalat na parang apoy. Halos gumaling na si Nicole at handa nang umalis sa ospital. Sa ilalim ng mga sapin ng mga saplot at pagbabalat kayo, nakilala pa rin siya, habang siya ay lumabas. Maraming mikropono at reporter ang dumagsa kay Nicole. "Miss Stanton, totoo ba lahat ng mga karanasang iyon? Miss Stanton, may gusto ka bang sabihin pagkatapos makaligtas sa pagsubok na ito? Sa tingin mo ba aksidente ang pagbagsak ng eroplanong iyon? Pinaplano mo bang patagilan pa ang relasyon niyo ni Nathaniel Ferguson?" Hindi mabilang na mga reporter ang hamarang sa pasukan ng ospital gamit ang kanilang mga kamera na kumikislap. Ang mga bodyguard ay bumuo ng isang protection na bilog sa kanilang paligid, na sumasangga kina Nicole at Kay sa gitna. Ang daming tao, at medyo naiinip na si Kay sa lahat ng mga reporter na ito. Sa mahabang panahon na naninirahan sa spotlight, alam ni Kay na ang mga taong ito ay hindi makakapagpapahinga ng madali. Hinawakan niya si Nicole at naglakad ng pasulong patungo sa sasakyan na stretch limousine na nakaparada sa hindi kalayuan. Biglang huminto sa paglalakad si Nicole at iniangat ang ulo para ipakita ang maningning at nakamamanghang mga mata. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, may sapin ng kalungkutan ang bumabalot sa kanyang magagandang mata. Ito ay nakalilito. Tumahimik ang lahat at hinihintay siyang magsalita. Medyo paos ang boses ni Nicole, ngunit malinaw at maliwanag ang bawat salita. "I'm glad that everyone is thinking about my safety, but please stop paying to me. Kasi, mahigit 30 tao ang nasa eroplano na hindi kasing swerte ko, at ang pamilya nila ay masasaktan sa tuwing nakakakita sila ng mga ganitong balita." Pagkatapos noon, mataimtim at magalang na yumuko si Nicole. Ang mga boses sa paligid ay unti-unting hamina, at ang masiglang kapaligiran ay bumagsak sa malamig na katahimikan. Hindi na umimik si Nicole pagkatapos, kaya hinawakan siya ni Kay sa balikat at dinala sa sasakyan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang gimmick para sa kasikatan. Masakit din para sa ilang tao. Pagkatapos ng lahat, ang tanging tao na nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano ay si Nicole. Hindi nagtagal,
Ang maikling tugon na ito mula kay Nicole ay nanalo sa puso ng lahat. Tinanggal pa ni Nathaniel ang latest video niya na nag-viral. Makikita mo talaga ang karakter ng isang tao sa mga detalye. Diyosa talaga si Nicole para isipin pa ang iba sa mga oras na ito. Napakalaki ng puso niya. Ang ganda at mabait na binibini. Gusto ko talaga siyang pakasalan. Nicole, magdebo ka sa showbiz. Kapamilya ka ng mga biktima ng pag-crash ng eroplano. Lubos kaming naniniwala na pareho sila ni Miss Stanton, natigil sa isang lugar sa isang pakikipagsapalaran, at sana ay babalik sila balang araw. Miss Stanton, hangad namin na mamuhay ka ng maayos upang sila ay mamuhay ng mapayapa sa pamamagitan mo. Ikaw ang aming pag-asa. Ang huling komantong ito ang may pinakamaraming likes at napunta sa itaas. Nakakuha si Nicole ng bagong telepono at nakita niya na ang pinakagustong komento sa kanyang tugon ay mula sa isa sa mga miyembro ng pamilya ng mga biktima ng pag-crash ng eroplano. Agad siyang sumagot. Paghiwalayin man ng oras, espasyo, o heograpiya, darating ang araw na babalik sila. Salamat sa hindi mo pagsuko. Marahil ay gumana ang mga salita ni Nicole, o marahil ay may pinahintulutan ang plataporma na bawasan ang talakayan sa paksang ito dahil sa wakas ay hamupa ang bagay na ito. Hindi na nag-squat ang mga reporter sa labas ng Stanton Tower. Natahimik si Nicole saglit. Bumalik sa ayos ang kanyang buhay, ngunit hindi siya nagmamadaling bumalik sa trabaho. Marahil ay masyadong maraming enerhiya ang ginamit ni Nicole sa kanyang pakikipagsapalaran sa desyerto sa isla, kaya sa ngayon, talagang nag-e-enjoy siyang kumain, uminom, at magsaya. Masaya rin si Floyd na makita ang kanyang anak sa ganitong estado. Araw-araw, kinakaladkad niya si Nicole para sumama sa pangingisda. Mamimili sila, bibili ng yate, at manood ng live stream na mga shopping session ng magkasama. Tutulungan siya ni Floyd na magdaos ng iba't ibang mga party at hindi niya kailanman pinapansin pagdating sa paggastos ng pera. Mapayapa at maganda ang buhay, hanggang sa nakatanggap si Nicole ng hindi pamilyar na tawag sa telepono. Naisip niyang kaibigan ang nagpalit ng numero, kaya masaya niyang kinuha ito. Hoy! Name please. Natahimik sandali ang kabilang partido. Eric Ferguson. Pamilyar at malalim ang kanyang magnetic voice. Beep. Binaba ni Nicole ang tawag. Nagdilim ang mga mata ni Eric habang nakatingin sa tawag na naputol. Agad na namula ang mukha niya. Naging abala siya sa panahong ito sa ibang bansa. Matagal na niyang tiniis na mamiss siya. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang paggaling, ngunit higit pa, ang kanyang psikolohikal na paggaling. Gayunpaman, hindi na siya kwalipikadong mag-alala tungkol sa kanya. Paulit-ulit na pinanood ni Eric ang video ni Nathaniel. Sa tuwing pinapanood niya ito, pakiramdam niya ay sumikip ang kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng sobrang hapdi kaya hindi siya makahinga. Pinupuri ng mga tao sa online ang kanyang katapangan, lakas, at swerte. Tanging ang puso niya lang ang kumirot sa kanyang pagiging matatag at takot. Pagkababa pa lamang ng eroplano, hindi napigilan ni Eric na kunin ang telepono ng kanyang driver para tawagan si Nicole, ngunit ito ang naging resulta. Kabanata 273. Sino ang magiging interesado sa iyo? Sinundan ni Mitchell si Eric mula sa likuran, bitbit ang kanyang malita. Napatingin siya sa nanlulumo at malamig na anyo ng kanyang amo at hindi niya maiwasang paalalahanan siya ng may kaba. President, ang telepono ni Lee. Si Lee, ang driver na sumusunod sa likuran nila, ay nagmasid sa takot habang ang kanyang $200 na telepono ay halos madurog sa kamay ni Eric. Familiar si Mitchell sa number ni Nicole, kaya naghanap si Eric ng random number para tawagan siya. Pagkatapos noon, nailigtas siya ni Eric, kaya dapat may nagbago sa pagitan nila. Sino ang nakakaalam na kapag narinig na ni Nicole ang kanyang pangalan, ibababa niya ang telepono ng walang pag-aalinlangan. Malungkot ang mukha ni Eric habang binura ang record ng tawag at ibinalik ang telepono kay Mitchell. Si Eric ay may isang hindi malapitan na aura tungkol sa kanya. Ibinalik ni Mitchell ang telepono sa driver, si Lee, pagkatapos ay mabilis na inabutan si Eric. Presidente, inimbitahan ka ng sikat na pintor na si Mr. Wilhelm na dumalo sa soft opening ng kanyang fine art exhibition restaurant ngayong gabi. Stanton Mansion. Nagham si Nicole ng himig habang pumipili ng damit para sa handaan ngayong gabi sa kanyang dressing room.
Ito ang unang pagkakataon na dumalo siya sa isang pampublikong kaganapan pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Kaya, kailangan niyang magmukhang pinakamaganda. Parang sinok ang tawag ni Eric sa telepono. Hindi niya ito isinapuso. Gusto niyang malaman ni Eric Ferguson na nagpapasalamat siya, ngunit hindi niya kailanman iaalay ang sarili sa kanya. Napilitang umupo si Kay sa sala at panoorin si Nicole parade ng sunod-sunod na outfit na parang isang masayang munting ibon. Sa bilis ng pagbabago niya, malamang na gusto niyang isuot ang lahat ng pinakabagong koleksyon ng season. Parang gusto kong bumalik bigla sa trabaho. Isip ni Kai. Ipinadala ni Floyd ang custom-made at cut-angie tanging pink diamond necklace. Ang mga brilyante sa ibabaw nito ay malalaki, natatangi, at mahalaga. Pinaresan ang kwintas ng isang light pink na slim fit na damit na sinubukan lang ni Nicole na nakabalangkas sa kanyang balingkinitang bewang. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay at tamad na nakatabing sa kanyang likuran. Ang damit at kwintas ay may banayad, nakamamanghang, at maayos na magkakasamang buhay, na labis na nasiyahan kay Nicole. Ito ay hindi pinalaki o hindi nararapat. Pinaikit ni Kai ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang kwintas ay bahagyang natigilan siya. Dad, hindi ba para sa manugang mo yan? Pinandilatan siya ni Floyd ng mata. Bulag lang ang magkaka-interes sa'yo. So, ito ang share ng future wife ko. Hindi nakaimik si Kai nang maramdaman ang panghahamak ng ama. Inosenteng kinurap ni Nicole ang kanyang magagandang mata. Sinabi niya sa mapaglaro at tamad na boses, Kay, ang disenyong ito ay hindi nakalaan para sa aking mga hipag, ngunit dapat ay mayroon kang isang pakiramdam ng krisis. Nabulunan si Kai sa sinabi niya. Tumayo siya at magbibihis na sana para samahan si Nicole sa event, pero pinigilan siya ni Nicole. Ibang tao ang sasama sa akin. Who? Sabay na nagsalita sina Floyd at Kai, binabantayan. Nathaniel, ang nagligtas sa akin sa isla. Nakahinga ng maluwag si Kai. Phew, akala ko kung sinong lalaki. Ayon sa pagkakaintindi niya kay Nicole, hindi niya magugustuhan ang ganitong klase ng lalaki. Makahulugang tumanggo si Floyd na parang kontento na siya sa taong ito. Sige, tawagan mo si Mr. Anderson na ipadala ka doon. Si Mr. Anderson na nasa gilid na may masayang ngiti. Napakaganda ng pananamit ni Nicole, kaya tiyak na hindi siya dapat magmaneho. Kaya lang, hindi siya tumanggi. Sa gabi ng dumilim ang kalangitan, ang mga ilaw ng neon ay nagliliwanag sa buong lungsod. Nakasuot ng custom-made suit si Nathaniel Ferguson at napakaganda at gwapo. Kahit nakatayo pa lang siya ay marami na siyang naaakit na babae. Ito ay isang malambot na pagbubukas para sa exhibition restaurant, kaya hindi marami ang naimbitahan. Ang mga kasangkapan sa loob ay simple at eleganteng, ngunit kahit saan ay meticulously dinisenyo. Ito ay lubos na naaayon sa estilo ni Ginoong Wilhelm. Umorder si Nathaniel ng pagkain habang si Nicole naman ay bumisita sa exhibition hall. Nang makita niya ang huling pagpipinta sa dulo ng promenade, ang itim at pulang larawang iyon ay tumama sa kanya nang napakalakas na ang kanyang katawan ay nanigas. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang painting na ito. Ang nakamamanghang babae sa pulang damit sa painting na iyon ay si Nicole. Ang lalaki sa likod niya ay walang malay, ngunit ang kanyang mga tampok ay kapansin-pansin at kitang-kita. Si Eric Ferguson iyon. Ang walang katapusang kadiliman sa likod nila ay tila nilalamon ang lahat. Sa harap niya ay isang malaking pinto ng palasyo. Ang kanyang mga balikat ay slim, ngunit siya ay mukhang napakalakas habang mariin niyang itinulak ang pinto upang paalisan siya, naglalakad patungo sa araw. Napaawang ang labi ni Nicole. Dumating na sa likuran niya ang sikat na pintor na si Mr. Wilhelm. Siya ay matanda ngunit napakasigla. Masarap bang titigan ang sarili mo? Tumalikod si Nicole at mapaglarong sinabi, oo naman. Hindi lahat ng tao ay kasing ganda ko. Puff. Malamig na single ni Mr. Wilhelm. Malalim ang kanyang tingin ng dumapo ito sa painting na iyon. Ang larawang kinuha mo ay kuha ng isang tao sa restaurant na iyon. Naalala ni Nicole ang larawan ni Eric, at bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. I want to buy this painting. State your price. Ayaw ni Nicole na makita ni Eric Ferguson ang pagpipinta na ito. Kung hindi, ito ay magiging isang problema. Hindi ito binibenta. Desididong tumanggi ang matanda. Kumunot ang noo ni Nicole at balak makipagtalo kay Mr. Wilhelm. Gayunpaman,
Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan, nakatitig sa kanya at sa painting na may malalim na titig. Ang lamig ng mukha niya. Nang makita ni Nicole si Eric, tumalon ang puso niya. Kabanata 274. Ibenta ito sa kanya. Saglit na tumigas ang katawan ni Nicole. Huli na para iwasan siya. Naglakad na si Eric Ferguson sa kanyang harapan ng may malalaking hakbang. Inilabas niya ang litrato sa kanyang bulsa. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo habang matamang nakatitig sa painting sa wally. Ito ay eksaktong pareho. Namutla ang mukha niya. Paano nangyari? Sinulyapan ni Mr. Wilhelm ang larawang nasa kamay ni Eric at sinabi sa walang pakialam na boses, "Nako, ikaw pala ang nagnakaw ng litrato ko." Nagtatampo ang mukha ni Eric. Sinulyapan niya si Nicole, ngunit sadyang hindi ito tumingin sa kanya. Napakaganda ng light makeup ni Nicole. Ang kanyang mahabang pink na damit ay nakabalangkas sa kanyang perpektong figure sa lahat ng tamang lugar at ginawa siyang napakaganda ng hitsura. Hindi siya mukhang malamig gaya ng dati, ngunit mas malambot. Napakaganda niya kaya hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Bahagyang nagdilim ang tingin ni Eric. "Mr. Wilhelm, this photo." "Yup, I took this photo. This girl dragged you out of that place while I was drinking coffee across the street. This is one of my most satisfying works. Want it?" Dahil sa sinabi ng matanda, naging invalid ang dating pagtanggi ni Nicole na hindi siya ang taong nasa painting. Nang marinig ito ni Nicole, nagalit siya, "Old master, how could you?" "Ako ang unang nagtanong. Sinabi lang niya na hindi ito for sale, kaya kung gusto niyang ibenta, first come first served rule." Nakangiting tumingin ang matanda kay Eric Ferguson. "I always sell my work based on my mood and kung sino man ang mas nakalulugod sa paningin ko." Ginamit ni Mr. Wilhelm ang pagpipinta na gusto ni na Jillian at Chloe Snyder noong nakaraan sa parehong paraan. Malalim ang tingin ni Eric na may bahagyang kislap sa kanila. Ikanawit niya ang kanyang mga labi. "Gusto ko, Mr. Wilhelm, sabihin ang iyong presyo. Kahit anong halaga ay sulit." Lalong lumalim ang ngiti ni Mr. Wilhelm habang iniabot niya ang isang hintuturo. Hindi nagatubili si Eric na bumaling kay Mitchell, na nasa likuran niya, at nagbilin, ilipat kaagad ang $100,000,000 kay Mr. Wilhelm. Nagulat si Mitchell. $100,000,000 para sa isang pagpipinta. Kahit na ang isang heirloom na anti-gang obra maestra ay hindi gaanong mahalaga. Ngumiti si Mr. Wilhelm at sinulyapan si Nicole. "Ilipat mo ito sa kanya, dahil pininturahan ko pa rin siya." Sa sobrang inis ni Nicole ay hindi siya makapagsalita. Nawala sa isip ang matandang ito. Hindi siya maaaring manatili doon ng isa pang segundo. Nang akmang aalis na si Nicole, naglakad si Nathaniel ng may tipid ng ngiti. "Nikki, nandito ka. Hinanap kita kung saan-saan." "Oy, Tito Eric, bakit ka nandito?" Nang makita ni Eric si Nathaniel ay lumungkot ang mukha nito. Lalong nanlamig ang mga mata niya nang marinig niyang tinatawag siya ni Nathaniel ng Nikki, nang sobrang intimate. Ang presyon ng hangin sa kanilang paligid ay hindi namamalayan na bumaba. Casual na lumapit si Nathaniel kay Nicole at masuyong hinawakan ang braso nito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagtanong, "Nikki, manunood ba tayo ng sine pagkatapos ng hapunan?" Biglang naging kakaiba ang kapaligiran. Si Mr. Wilhelm ay tumingin sa kanila na may hindi maliwanag at kakaibang tingin. Medyo nataranta ang matanda. Ito ay prangka na pakilala ni Nathaniel habang nakatingin kay Nicole ng adoringly. "Ako si Nathaniel Ferguson. Kami ni Nikki ay magkasama sa buhay at kamatayan at nakaligtas sa lahat ng pagsubok. We're more than close friends." Sa mga salitang iyon, dumilim ang mukha ni Eric sa bilis na nakikita ng mata. Isang mabilis na, "Oh, at, lang ang pinakawalan ni Mr. Wilhelm bago siya nakahanap agad ng dahilan para tumakas dahil napansin niyang off ang atmosphere. Iniwan niya silang magkatitigan ng magkaharap. Malinaw at malamig ang tingin ni Eric. Pag-alit ang tono niya. "Nathaniel, medyo kaya mo na ngayon ha?" Malinaw at inosente ang tingin ni Nathaniel habang nakatingin kay Eric. "Tito Eric, hiwalay na kayo. Bakit hindi mo payagan ang mga single na mag-alaga ng kanilang nararamdaman sa isa't isa?" Sa pagbanggit nito, ang hangin sa kanilang paligid ay agad na bumagsak sa isang nakamamatay na lamig. Si Mitchell, na nasa likod ni Eric,
ay patuloy na nagbibigay ng Senador Yas kay Nathaniel gamit ang kanyang mga mata, na nagbabala sa kanya na huwag magsalita. Gayunpaman, si Nathaniel ay nagkunwaring hindi nakita ang alinman sa mga ito at patuloy na sinubukan ang pasensya ni Eric. Tumingin si Nathaniel kay Nicole at walang pakialam na nagtanong, "Nikki, pwede ba?" Tumanggaw si Nicole. Ayaw na niyang manatili dito ng isa pang segundo. Nang lumingon ang dalawa ay mula sa likuran nila ang malamig na boses ni Eric. "Nathaniel Ferguson, ayaw mo na ba sa studio mo?" Bumagal ang mga yabag ni Nathaniel. "Tito Eric, paano mo ako nababantaan ng ganyan?" May gustong sabihin si Nathaniel, pero natatakot siyang mapahiya sa harap ni Nicole. Matapos magpigil ay tumingin siya kay Nicole at sinabing, "Nikki, bakit hindi ka muna kumain?" Samahan na kita sandali. Hindi pinansin ni Nicole ang hiwalayan ng kanilang tiyuhin at nawala sa paningin sa loob ng ilang segundo. Tumayo roon si Nathaniel at bahagyang nagtaas ng kilay, na may mapang uyam na tingin sa kanyang mukha. "Tito Eric, walang kwenta kahit takutin mo ako. Wala man lang interes sa'yo si Nikki." Humakbang si Eric na may nakakatakot na lamig sa kanyang mga mata. "Sino ka para tawagin siyang Nikki?" Kabanata 275. Hindi mo paghiwalayin ang mga lovebird. Walang kamalay-malay na napaatras si Nathaniel. Wala pa rin siyang lakas ng loob na labanan si Eric. Ganun pa man, nilakasan niya ang sarili at sinabing, She willingly said so. Uncle Eric, you can't just separate lovebirds." Pagkasabi niya noon ay dinampot ang buong katawan ni Nathaniel at itinulak sa dingding. Nanginginig ang anit niya, at sobrang sakit ng likod niya. Bilang isang explorer, si Nathaniel ay may mas mahusay na pangangatawan kaysa sa karaniwang tao, ngunit sa harap ni Eric Ferguson, siya ay naging isang mahinang batang lalaki na hindi makalaban. Ang kanyang dignidad ay natapakan sa ilalim ng mga paa ni Eric. Malamig na pinandilatan siya ni Eric nang walang kaunting pagpapahalaga sa pagkakamag-anak. Ang kanyang mga aksyon ay matatag at walang awa. "Nathaniel Ferguson, kung may death wish ka, sabihin mo lang. I'll gladly grant it." Nagmamadaling humakbang si Mitchell. "President, may pag-uusapan pa." Nagbibiro lang si Young Master Nathaniel. Paanong maaakit si Miss Stanton sa kanya? Si Nathaniel ay pinag-uusapan, ngunit naroon pa rin ang pagsuwi sa kanyang takot. Sa pag-iisip kay Nicole, si Nathaniel ay napuno muli ng espiritu. Paanong hindi siya maa-attract sa akin? Young hunks lang ang gusto ni Nikki after her divorce. Di ba lahat sila type niya? Lahat ng mga lalaking nakipag-iskandalo kay Nicole ay iba talaga sa mga business elite tulad ni Eric Ferguson. Sa makatuwid, si Nathaniel ay lubos na kumpiyansa. Natawa si Eric sa sobrang inis. Ang mga cool na mata na iyon ay nagdala ng nakamamatay na lamig. "Nathaniel Ferguson, I'm warning you to stay away from her, or else, I'll just have to arrange a marriage alliance for you." Ang kanyang tono ay may dalang matinding paghamak. Hindi man lang ito isang babala. Notice lang yun. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nathaniel. Para sa mga gentries na tulad nila, na hindi naging matagumpay tulad ni Eric sa pamumuno sa negosyo ng pamilya at sa kanilang sariling kapalaran, ang kanilang mga kapalaran ay makokontrol lamang ng kanilang mga pamilya. Malamig na binitawan ni Eric si Nathaniel at hindi na muling sinulyapan bago ito tumalikod at umalis. Sumunod naman si Mitchell, hindi nalilimutang kunin ang $100,000 na pagpipinta kasama niya. Samantala, binigyan niya si Nathaniel ng nakikiramay na tingin. Sa lahat ng babae, gusto niyang nakawin ang babae ni Eric. Hindi ba siya humihingi ng gulo? Hindi alintana kung sinamahan siya ni Nathaniel sa hapunan, kumain si Nicole ng napakasarap. Sa kanyang pagkain, maraming tao ang dumating upang makipag-usap sa kanya at idinagdag siya sa social media. Nakita ni Nicole na parang pamilyar ang mga taong ito, kaya hindi siya tumanggi at tinanggap na lang ang mga friend request nila. Iba't ibang lalaki at babae ang excited na lumapit para i-add si Nicole sa social media dahil sa pambihirang pagkakataong ito. Dumaan si Eric at narinig niya ang pag-uusap ng grupo. Tuwang-tuwa na hawak ng isa sa mga lalaki ang kanyang telepono. "Hindi ako makapaniwala na tinanggap ni Nicole ang friend request ko. Ako rin. Hindi ko inaasahan na sobrang down-to-earth niya. She's too pretty." "Hindi. Teka. Bakit hindi niya inaccept ang friend request ko?" Ang tono ng isa pang lalaki ay tuliro at bigo.
Muling nanirahan ang nag-aalalang puso ni Eric habang walang ekspresyon na umalis. Sa wakas ay nakahinga na si Nicole. Sa oras na ito, lumabas si Nathaniel na mukhang dismayado. Nikki, alis na tayo. Tumanggo si Nicole at sinundan siya sa sasakyan habang tinitignan niya kung anong mga pelikula ang available sa ganitong oras sa phone niya. Medyo natakot pa rin si Nathaniel sa engkwentro nila ni Eric. Pagbaba niya ng restaurant, kumislap ang mga ilaw ng sasakyan sa tapat nila. Hindi siya tumigil sa oras at nabangga ang sasakyan sa harapan. Nagmura si Nathaniel. Anong malas? Bababa na sana siya ng sasakyan para ayusin ito nang makita niyang bumababa si Eric sa kotseng iyon. Tumayo si Eric sa harap ng sasakyan habang tinitingnan ang parteng nataman at malamig na sulyap sa dalawang tao sa kabilang sasakyan. Nanigas ang katawan ni Nathaniel. Halatang natakot siya. Napansin ni Nicole ang reaksyon ni Nathaniel at napaisip, hindi ba siya masyadong matapang sa loob ng restaurant? Bakit para siyang maliit na daga na ngayon lang nakakita ng pusa? Natatakot ka sa kanya. Ayaw umamin ni Nathaniel. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ako natatakot. Respeto ang tawag dun. Kabanata 276. Ang divorced couple's date. Tumaas ang isang kilay ni Nicole at pinagmasdan ang pagbaba ni Nathaniel sa sasakyan na tila tumatanggap ng hatol na kamatayan ng bukas ang mga braso. Lumapit si Nathan sa low profile at mamahaling sasakyan ni Eric na minamaneho niya ngayon. Nagdulot ng napakaraming pinsala ang banggaan. Sa kabaligtaran, ang kanyang jeep ay hindi nasaktan kahit kaunti. Gayunpaman, hindi naisip ni Nathaniel kung paano sila nagkabanggaan noong una. Sa senaryo na ito, si Nathaniel ang nagmukhang guilty party. Karaniwan, ang ganitong uri ng isyu ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng kaunting pera, ngunit dahil ang kabilang partido ay si Eric Ferguson, hindi ito magiging madaling gawain. Nakatitig ang maitim na mata ni Eric kay Nathaniel. Sinabi niya na may nakakatakot na panginginig sa kanyang boses, dapat ba tayong pumunta sa mga paglilitis o ayusin ito ng pribado? Napaawang ang labi ni Nathaniel. May choice pa ba ako? Pro proceedings. Walang pakialam ang tingin ni Eric habang inilabas ang kanyang phone. Pagkatapos ay kukunin ko ang iyong ama. Nanigas ang ekspresyon ni Nathaniel. Mabilis niyang pinigilan si Eric. Huwag. Tiyo Eric, ayusin natin ito ng pribado. Itinabi ni Eric ang kanyang telepono at inihagis ang kanyang susi kay Nathaniel. Sige ayusin mo na. Ngayon na. Hawak ni Nathaniel ang susi at hindi alam kung pupunta o mananatili. Nakaupo pa rin si Nicole sa kanyang sasakyan at naghihintay na manood ng sine. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Nathaniel, nanlamig ang mukha ni Eric. Hindi ka pa rin umaalis. Hindi nagtagal si Nathaniel. Magsusorry na lang ako kay Nikki mamaya. Naguguluhang tiningnan ni Nicole ang eksenang ito. Bakit tumatakbo si Nathaniel papunta sa kotse ni Eric? Sa pagkakataong ito, inayos ni Eric ang kanyang sando at pumunta sa driver's seat sa tabi ni Nicole. Tumingin sa kanya si Nicole at sinabi sa malamig na tono, Mr. Ferguson, mali ba ang sinakyan mong sasakyan? Kalmado ang ekspresyon ni Eric. Itinago niya ng husto ang galit kanina. Baka sa gilid ng mga mata niya ang paglalamang. Ang kanyang boses ay magnetic, malambing, at kaakit-akit. Hindi. Nagpumilit siyang ayusin ang sasakyan ko at pinasamahan lang niya sa akin. Ayaw mo bang manood ng sine? Dahil doon, pinaandar ni Eric ang makina ng sasakyan at nagmaneho patungo sa pinakamalaking sinehan na parang walang nangyari sa kanilang dalawa. Matapos ang mahabang panahon na magkakilala, hindi pa sila nanonood ng pelikula ng magkasama o gumawa ng anumang gagawin ng normal na mag-asawa. Sa isiping iyon, pakiramdam ni Eric ay parang pinipiga ang kanyang puso at walang kamalay-malay na nakaramdam ng inis. Huminto si Nicole at tumingin sa kanya na para bang isa siyang estranghero. Mr. Ferguson, anong sinasabi mo? Nakakita ka na ba ng hiwalay na mag-asawang nagde-date sa sinehan? Ito ay katawa-tawa. Napaisip si Nicole. Saglit na nanlamig ang mukha ni Eric. Agad na bumalik sa malumanay at natural na kalagayan ang kanyang ngiti. Anong masama dun? Ang mga hiwalay na mag-asawa ay maaari pa ring magpakasal muli. Sinusubukan niyang bigkasan, ngunit ginawa niya ang panukalang ito na parang hindi masasagot. Tahimik na tumingin sa kanya si Nicole. Walang emosyon ang mga mata niya. Unti-unting lumamig ang temperatura sa loob ng sasakyan. Hindi lumingon si Eric,
ngunit ramdam na niya ang malamig at hiwalay na tingin ni Nicole. Ito ang unang pagkakataon na nakaupo siya sa mga pin at karayom sa harap ng isang babae, ngunit ginawa niya ito ng kusa. Hindi niya napigil ang tumawa ng masama sa kanyang sarili sa kanyang puso dahil lahat ng paghihirap na ito ay idinulot niya sa kanyang sarili. Ihinto mo ang sasakyan. Malamig ang boses ni Nicole. Naikuyom ni Eric ang kanyang panga. Malumanay pa rin ang boses niya. Wala pa tayo. Binigyan siya ni Nicole ng matalim na tingin, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, tinanggal niya ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto ng sasakyan. Sa sandaling umihip ang malamig na hangin, biglang naging malungkot ang mukha ni Eric. Tili. Biglang inapakan ni Eric ang preno. Kasabay nito ay mabilis niyang hinayla si Nicole na ang katawan ay nasa kalahati na ng pintuan. Habang siya ay gulat na gulat, mas tumindi ang pait sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso ay pumipintig sa bawat ugat at unti-unting kumalat sa kanyang buong katawan. Ang tanging naramdaman niya ay kahinaan at kawalan ng kakayahan. Pati ang kamay nito na nakahawak sa kanya ay bahagyang nanginag. Willing si Nicole na tanggapin ang date ni Nathaniel at willing siyang magdagdag ng mga random na lalaki sa social media, pero pagdating sa kanya, mas gugustuhin niyang tumalon sa kotse at ipagsapalaran ang kanyang buhay kaysa manatili sa kanya. Hindi na napigilan ni Eric ang maamo niyang harapan. Sumilay sa kanyang mga mata ang masakit na pagsisisi na mas madilim kaysa sa gabi. Nicole. Mababa ang boses niya, garalgal, at sobrang humble. Kabanata 277. Namuhunan sa lahat ng ito. Hindi nakalabas ng sasakyan si Nicole. Nakaupo lang siya doon at sinulyapan si Eric. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng malamig na hangin sa gabi. Pakasalan siya ulit. Napaka-imposible. Hindi nagustuhan ni Nicole ang proposal ni Eric, hindi man lang biro. Malalim at madilim ang mga mata ni Eric, naghahalo sa gabi. Bakit ka nagsinungaling sa akin na hindi ikaw iyon? Ang babae sa larawan ay malinaw na ikaw. Bakit ayaw mong aminin? Bakit ayaw mong aminin na niligtas mo ako? Napaisip si Eric. Sa sandaling nakumpirma ni Eric na si Nicole iyon, hindi may larawan ang kanyang nadama na kalmado at hindi malinaw na kasiyahan. Tumawa si Nicole. So what if it's me? What can you do with this knowledge? Siya ay nagkaroon sa kanya sa isang kawalan. Oo, anong magagawa ko? Sa sandaling iyon, malinaw na stagnant ang ekspresyon ni Eric. Ang mga sulok ng kanyang labi ay mahigpit na idiniin sa isang tuwid na linya. Si Eric, na laging kalmado at matatag, ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi sa isang mahinang ngiti. Bahagyang nakaawang ang mapupulang labi niya habang sinasabi, Mr. Ferguson, hindi mo ba nakikita na nagsisinungaling ako sa iyo dahil ayaw ko nang magkaroon ng anumang bagay sa iyo? Iyon lang ang nakaraan, at ako ay isang tao, who will never look back. Not to mention remarriage. I've never reconciled with friends that I've cut off contact with Mr. Ferguson. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pwede bang pakasalan ang sino mang gusto natin kahit sino ang makakasama mo sa hinaharap? Tiyak na naghahanda ako ng isang mapagbigay na regalo upang batiin ka. Halatang nakangiti siya, pero ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay parang matalim na pako na siksik na tumusok sa puso ni Eric. Sobrang sakit kaya hindi siya makapagsalita. Dati na ba ang lahat? Wala akong alam tungkol sa mga ito. Ngunit iginuhit lang niya ang linya sa mga bagay na ito at inuri ang mga ito bilang isang malinaw na nakaraan. Sinabi ni Nicole ang kanyang piraso at nais na lumabas ng kotse nang hindi tumitingin sa kanya. Malinaw at malamig ang boses ni Eric, ngunit may bahid ng pagmamahal habang sinasabi sa likuran niya. Nicole, niligtas ko ang buhay mo. Ayaw mo bang aminin ito? Natigilan si Nicole sa isang iglap. Nakasandal ang kamay nito sa pinto nang lumingon ito sa kanya. Parang may bahid ng pait ang malabong ngiti ni Eric. Fine, I won't mention remarriage again, but there's no need for you to avoid me like the plague, right? Di ba sabi mo past na ang lahat? So Kent, sa karegular na magkaibigan lang tayo. Sinulyapan siya ni Nicole na nakakunot ang noo. Ang kanyang banayad na pagbabago sa ekspresyon ay agad na nakuha ni Eric. Napanatili ni Eric ang isang banayad at prangka ng ngiti at itinago ang mga emosyon sa kanyang mga mata. Kumaibot ang sulok ng labi ni Nicole. Kung hindi lang niligtas ni Eric ang kanyang buhay, talagang kakababa lang niya ng sasakyan,
Sinara ang pinto ng sasakyan, at naglakad palayo. Anong laro ang sinusubukan nitong laruin ni Eric Ferguson? Sa isip ni Nicole. Inalis ni Eric ang kanyang tingin. Ang mahaba at nililok niyang mga daliri ay marahang tinapik ang manibela. Dahil nailigtas ko ang buhay mo, bakit hindi tayo manood ng pelikulang namuhunan ako na kaka-premiere lang ngayon? As regular friends. Sinabi niya ang huling dalawang salita sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Pinagmasdan ni Nicole ang ekspresyon ni Eric. Hanggat hindi niya binanggit ang mga paipang bagay tulad ng damdamin o muling pag-aasawa, handa itong makipagkasundo ng mapayapa sa kanya. Sige. Umupo ulit siya sa kotse. Diretso ang tingin niya sa harapan at nagkunwaring mapagbigay at mapagpatawad. Pagdating nila sa sinehan, nakaagaw agad ng atensyon si Nicole na nakasuot ng formal na damit. She was so stunning and eye-catching na parang isang bida sa pelikula na dumalo sa isang premiere. Hindi nagtagal, isang suit jacket ang nakatikip sa kanyang katawan, na nakaharang sa nagbabagang tingin ng mga tao. Huwag mong habarin ito maliban kung gusto mong mapabilang muli sa mga headline ng tabloid bukas. Si Nicole ay mukhang masyadong namumukod tangi at makikilala sa lalong madaling panahon, kaya marahil ang jacket na ito ay maging mas mababa sa kanya. Binawi ang nakalahad na kamay ni Nicole nang marinig ito. Nagtaas siya ng kilay. Then let's go buy a ticket. Mr. Ferguson, anong movie ang na-invest mo? Napatingin si Nicole. Wala sa mga pelikula ngayon ang bago. Ang sinungaling ito. Tumingin si Eric at sinabi sa mahinang tono, I invested in all of this. Hindi nakaimik si Nicole. Kabanata 278. Kasama ang mga tiket. Naglakad si Eric papunta sa ticket counter. Ang kanyang namumukod tanging gwapong katangian ay naging focal point. Namula ang attendant at nagrekomenda sa kanya ng ilang romantic comedies. Hindi niya ito pinansin at pinili ang pelikulang may pinakamalapit na oras ng pagpapalabas. Paglingon niya sa gilid ay nakita niya ang magkasintahang katabi niya na may hawak na isang malaking lagayan ng popcorn at isang coke at bahagyang nakasimangot. Nena si Nicole na nakaupo sa gilid habang nakasandal ang baba sa kamay habang nag-scroll sa phone niya. Nakatingin siya sa mga mensahe ng group chat, kung saan pinag-uusapan ni Yvette at Julie kung saan sila dapat pumunta para sa ski trip. Gusto ni Nicole na magbigay ng ilang mga input, ngunit kung nalaman nilang kasama siya sa mga pelikula kasama si Eric Ferguson, malamang nalalabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Sa tabi niya, lumapit ang isang mukhang kolehiyo na may mahiyaing mukha. Excuse me, miss. Can I ask if you're from U of A? Saang department ka? Natigilan si Nicole. Tama. Malapit lang ang U of A. Agad siyang nakaramdam ng pagkahilo sa tuwa dahil napagkamalan siyang estudyante sa kolehiyo. Ay. Magpapaliwanag pa lang sana si Nicole nang iabot ng college student ang phone niya. Pwede ko bang makuha ang contact mo? May play kami na nangangailangan ng babaeng lead sa ngayon. Nginitian siya ni Nicole ng nanlilisik na mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Nabighani ang college student sa ngiti ni Nicole kaya hindi niya napansin ang malamig na aura ng ibang tao sa likod niya. Ipinatong ng lalaki ang isang kamay sa likod ng upuan ni Nicole na parang nagdedeklare ng soberanya. Malungkot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bata. Isang pamilyar at malamig na boses na may nakakaakit na kalungkutan ang nagmula sa likuran ni Nicole. Anong pinag-uusapan niyo? Siya ay may tulad na kahanga-hanga at nakalaan na ugali. Ang relo sa kanyang palso ay isang bagay na hindi mabibili ng mga ordinaryong tao kahit na sila ay nagsumikap sa buong buhay nila. Nang hindi na kailangang magsalita, masasabi ng sino man na ang taong ito ay hindi ordinaryong tao. Nanlalabo ang mga mata ng estudyante sa kolehiyo nang i-withdraw niya ang kanyang telepono sa pagkatalo. Nagmamadali siyang humingi ng tawad at tumakas. Nang hihinayang tumingin si Nicole sa college student. Napawi din ang ngiti niya. Napansin ni Eric ang pagbabago ng ekspresyon nito. Nagdilim ang kanyang tingin. Parang nabasa ang puso niya sa tubig ng yelo. Ito ay nagyelo at madilim. Walang ekspresyong ibinaling ni Nicole ang ulo at medyo natigilan nang makita ang hawak ni Eric. Ang lagayan ng popcorn at coke sa kanyang mga kamay ay napaka-out of place sa kanyang limited edition na mamahaling cashmere coat. Nang makita ni Eric ang ekspresyon ni Nicole, hindi natural na itinikom niya ang kanyang mga labi at sinabing, kasama nito ang mga tiket. Agad namang naniwala si Nicole. Kung tutuusin,
Hindi naman mukhang bibili si Eric ng mga ganoong bagay na pambata. Pagpasok nila sa hall, nakita ni Nicole ang tiket sa kamay niya. Ha! Horror movie. Walang ekspresyong pumasok si Nicole. Dalawa lang ang mag-asawa sa buong hall, sila at ang batang mag-asawa sa harapan nila. Kung tutuusin, ang mga komedya ay ang lahat ng hype ngayon, na sinusundan ng mga pelikulang pampanitikan. Kaya, walang gaanong merkado para sa mga horror films. Balak ni Eric na maupo sa tabi ni Nicole nang ilagay niya ang malaking lalagyan ng popcorn sa upuan sa pagitan nila. Kumunot ang noo nito sa kanya at halatang hindi nasisiyahan. Bahagya siyang sinulyapan ni Nicole at sinabi sa malamig na tono, ang mga regular na kaibigan ay dapat magkaroon ng isang pakiramdam ng proporsyon, tama ba, Mr. Ferguson? Naalala ni Eric ang sinabi sa kanya ni Mitchell bago umalis sa Gallery Restaurant kanina. Kailangan mong magkaroon ng buong pasensya kapag hinahabol mo ang isang babae. Talagang hindi ka maaaring magalit at umalis, lalo na kay Miss Stanton. Hindi siya mahuhulog sa pandaraya na ito. Wala pang kalahating segundong nag-isip si Eric at umupo sa isang upuan ang layo kay Nicole. Bago ito, hindi niya akalain na makakasama niya itong maupo at manood ng sine, kaya ito ay itinuturing na pag-unlad. Ang mga batang mag-asawa sa kanilang harapan ay paminsan-minsan ay naghahalikan at nagyayakapan at napaka-intimate. Lalo na kapag may nakakatakot na eksena, magtatago lang ang babae sa mga bisig ni Boy. Sisiga pa siya sa mapagpanggap na boses. Ah, takot na takot ako. OMG, nakakatakot. Hindi na ako makatingin. Kabanata 299. Lumayo ka sa kanya. Napatingin si Eric kay Nicole na nasa tabi niya. Nakatingin lang siya sa malaking screen na may konsentrasyon. Malambot ang kurba ng side profile niya. Mataas ang tungki ng kanyang ilong, at walang kapintasan ang bawat pulgada ng kanyang balat. Tahimik na nanood ng sine si Nicole. Gaano man kagulat o kapanapanabik ang mga tunog at eksena, hindi siya natakot. Sa halip, siya ay nanonood ng may labis na interes at paminsan-minsan ay humihinga. Parang hindi siya humanga sa low-budget na horror movie na ito at kinukutya ang mga nakakatawang special effect na iyon. Itinuring niya itong parang komedya. Naikuyom ng mahigpit ni Eric ang kanyang mga kamao. Lahat ng mga senaryo na nasa isip niya ay hindi nangyari. Nawawala rin ang pananabik at pananabik sa kanyang puso sa bawat pagsinghot nito. Tumangala siya at tinitigan ng masama itong tinatawag na horror film. Kinasusuklaman niya ito hanggang kamatayan. Hindi ginalaw ni Nicole ang popcorn o coke sa buong oras. Nakadikit na ang mag-asawang nasa harapan nila habang sila ay nagsalo sa isang upuan. Nang malapit nang matapos ang pelikula, tumingin si Nicole sa kanyang telepono at ilang beses itong pinindot. She then looked sideways at Eric na parang walang nangyari. Bahagya siyang kumunot ang noo. Mr. Ferguson, bakit ka nakatitig sa akin? Hindi sinasadyang pinigilan ni Nicole ang boses kaya naman nang marinig siya ng mag-asawang nasa harapan ay napagtanto nilang may tao sa likuran nila sa buong oras. Malinaw at malamig ang boses ni Eric. Hindi mo naman sinabi na hindi ako makatingin sayo. Hindi nakaimik si Nicole. Pagkatapos ay nagtanong si Eric, bakit hindi ka natatakot? Tumingin sa kanya si Nicole na parang baliw. She faintly hooked up the corners of her lips and replied, "What I experienced in the past is the true horror film." Kakaiba kung matakot siya sa mga ganitong low-level special effects at cliché scenes. Kumpara sa pelikula, mas natakot si Nicole na hindi makapagpigil ang mag-asawang nasa harapan nila at bigyan sila ng buong palabas. Buti na lang at walang ginawang sobra ang mag-asawang iyon. Sumakit na naman ang dibdib ni Eric sa narinig niya. Tahimik siyang umiwas ng tingin. Ipinagpatuloy ng kanyang tingin ang madilim at malalim na lamig. Mabilis na tumayo ang mag-asawang nasa harapan, inayos ang kanilang mga damit, at umalis sa bulwagan na nakayuko. Lumiwanag ang telepono sa kamay ni Nicole. Casual niya itong sinulyapan at tumayo. Gabi na. Dapat na akong bumalik. Tumayo si Eric at natural na nagsalita. Ibabalik kita. Nang makarating si Nicole sa entrance at nakita si Mr. Anderson na naglalakad palapit sa kanila, huminto siya sa kanyang mga yapak. Ang boses niya ay may kaunting lamig. Mr. Ferguson, kahit na iligtas mo ako, sana hindi na maulit ito. Si Neil ang mabuting kaibigan ko, at kahit anong mangyari sa relasyon natin, wala kang karapatang makialam. Medyo hindi inaasahan ang reaksyon ni Eric ngayong gabi.
Siya ay lumampas sa kanyang mga hangganan. Eksakto kung bakit biglang natakot si Nathaniel kay Eric at kung bakit siya nabangga sa sasakyan ni Eric ay halata sa sarili. Kung hindi mauunawaan ni Nicole ang puntong ito, ang parehong bagay ay mangyayari muli. Natural, nakita rin ni Eric ang butler niya na dumating para kunin siya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpalubog pa rin sa mukha ni Eric. Sa buong magdamag, maingat niyang pinagmamasdan ang mga emosyon nito at patuloy na nagbibigay ng konsesyon. Ang manood ng pelikula kasama siya ay parang isang luho na hindi niya kayang bayaran. Gayunpaman, hindi pa rin siya iniwan ni Nicole ng katiting na pag-asa. Para sa kanya, kahit si Nathaniel Ferguson ay 1,000,000 beses na mas mahalaga kaysa sa kanya. Pakiramdam ni Eric ay parang may pumutok sa kanyang puso. Hindi siya makahinga sa sakit. Hindi sinasadya ni Nicole na makakuha ng tugon mula kay Eric at hindi man lang gustong magpaalam. Maglalakad na sana siya papunta sa entrance ng theater, bigla siyang naabutan ng nasa likod niya. Mabangis na hinayla ng lalaki ang kanyang braso at inipit sa likod ng isang haligi. Bumalik ang kanyang mga mata sa dati nitong lamig. Nang tumingin siya kay Nicole, ang nakakagulat na alon ng mga emosyon sa kanyang mga mata ay parang gusto siyang lumunin ng buo. Mahigpit na pinisil ng malaking kamay ng lalaki ang balikat ni Nicole. Hindi niya itinago ang kanyang galit, o ang kanyang selos. Hindi na niya kinaya ang kapabayaan nito. Ang kanyang sadyang pinababa ang boses ay magnetic at malinaw, na may tulad na nakakahimok na awtoridad na borderline menacing. Nicole, I also hope that this won't happen again, kaya dapat lumayo ka sa kanya. Kung hindi, hindi siya mabubuhay ng maayos. Kahit na malambot ako sa iyo at hindi ko kayang hawakan ka. Pero ibang kwento siya. Kabanata 300. Siyempre, marriage is best. Ang mga mata ni Eric ay may panandaliang pagkislap ng talas, kalupitan, at katatagan, na nanag sa lahat ng iba pang emosyon. Siya ay likas na marangal, mahinahon, at malayo. Sa sandaling binitawan ni Eric si Nicole, ang mayordomo ng pamilya Stanton ay nagkataong lumakad. Miss. Nako, Mr. Ferguson, nandito ka rin pala. Nagulat si Mr. Anderson. Kalmado at maamo ang mukha ni Eric na parang walang nangyari. Gayunpaman, hindi masyadong kaaya-aya ang mukha ni Nicole. Medyo namutla siya at parang galit. Dahil ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay medyo espesyal, ang mayordomo ay lalong maingat. Pagtingin sa jacket na nakatikip kay Nicole, agad na inilabas ni Mr. Anderson ang shawl na hinanda niya at magalang na iniabot. Miss, hinihintay ka na ni Chairman sa bahay. Huminga ng malalim si Nicole. Tinulak niya ang balikat ni Eric at napaatras, saka hinubad ang jacket ni Eric at ibinato sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang alampay mula kay Mr. Anderson at isinuot ito. Tinapunan ni Nicole ng mapang-asar na tingin si Eric at umalis na walang palm. Itong dalawang mukha na ito. Buong magdamag yata siyang nagpapanggap na gentleman at sa wakas ay hindi niya maiwasang ibunyag ang tunay niyang mukha, ha? Emph. How dare he threaten me? Hindi niya ako mahahawakan, so he's gonna make a move against Neil. Isa lang siyang bully. Nagmamadaling sumunod si Mr. Anderson. Pinagmasdan ni Eric ang payat at magandang figure na umalis sa isang huff. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala, ngunit ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nagsalubong. Pagkatapos niyang magpalamig, naisip niya, ngayon ko ba siya tinakot? Kalmadong kinuha ni Eric ang phone niya at tinawagan ang assistant niyang si Mitchell. Isara ang studio ni Nathaniel at ipaalam sa kanya na magtrabaho sa aming subsidiary sa kalapit na lungsod. Oo, Presidente. Bumalik si Nicole sa mansyon ng Stanton na may hindi magandang mukha. Maagang bumalik si Grant para talakayin ang ilang bagay kay Floyd sa pag-aaral. Balak ni Kay na paliguan si Tigger, ngunit umiling si Tigger bilang pagtutol. Nang makitang nakabalik na si Nicole, medyo nagulat si Kay. Kaya maaga. Bumaba sina Grant at Floyd nang marinig nila ang kaguluhan. Nakarelax ang kilay ni Grant, at may maamong ngiti sa labi. Nagsaya ka ba? Nakita sila ni Nicole at naramdaman niyang nawala ang malaking bahagi ng kanyang masamang kalooban. Dad, Kuya. You guys gotta prepare a generous gift for the Fergusons to thank them for saving my life. Kung hindi, iisipin nila na hindi tayo nagpapasalamat. Kung hindi,
Bakit gagamitin ni Eric Ferguson ang dahilan para ay blackmail ako? Ako ay may sakit at pagod na ito. Tumaas ang kilay ni Grant at ikanawit ang mga labi. Nag-uusap lang kami ni Dad tungkol dito. Kani-kanina lang nang makipag-ugnayan kami kay Eric Ferguson, paulit-ulit siyang nagdahilan. Ang ibig niyang sabihin ay hindi ito malulutas ng pera. Huminto si Grant at ngumiti ng makahulugan kay Nicole. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin. Kung hindi dahil kay Mav, paano nagkakaroon ng pagkakataon na iyon na hanapin ako gamit ang kanyang katalinuhan? Kung ganoon ano ang gusto niya? Palibasa nagsalita si Kay sa gilid. Of course, marriage is the best. Tiyak na hindi bibitawan ni Eric Ferguson ang pagkakataong ito. Lahat ng material na bagay na iyon ay walang kabuluhan. Ang pinakamahalagang bagay sa buong pamilya Stanton ay ikaw. Natural na alam ni Nicole ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Kay. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ng mukha niya. Kitang-kita na ang kilos ni Eric ngayong gabi. Nag-propose pa siya ng muling pag-aasawa at paulit-ulit na sinasabi kung gaano siya nanghihinayang. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay katawa-tawa at walang kabuluhan para kay Nicole. Taos-puso man o hindi si Eric ay hindi magbabago ng isang bagay. Gusto niyang ipagpalit ang pagliligtas sa buhay ko sa nararamdaman. Naramdaman na lang ni Nicole na parang may tinak na nakatusok sa kanyang puso at nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Sa pagtingin sa kanyang maputlang mukha, pinandilatan ni Floyd si Kay, ang deadbeat. Inaliw ni Floyd si Nicole. Huwag kang mag-alala, hindi pa umabot ang pamilya natin sa punto na kailangan ng marriage alliance. Kung ayaw niya ng pera, wala na tayong ibang maibibigay. Magtatagal lang ito kung pakasalan ulit siya ng prinsesa natin, di ba? Inilabas ni Kay ang kanyang dila at agad na tumayo. I'm on your side. Lil and can choose anyone but Eric Ferguson. Ang lalaking iyon sa our family's blacklist and can never forgiven. Pumayag naman si Nicole at bumantong hininga. He can't even try to blackmail me with this. Worst comes to worst, ayaw lang aminin na niligtas niya ako. Ang tatlong lalaki ni Stanton ay makapal ang balat upang sumang-ayon sa sinabi ni Nicole.